Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang batang lalaking ito hindi pa natatagalan pagkatapos niyang lumipat ng paaralan dahil nakakita siya ng isang bagay na hindi niya dapat makita. Siya ay tumakas palayo sa paaralan nang may takot. Nagbanta pa itong tatawag ng pulis. Ngunit bago pa makalayo ang batang lalaki, agad itong nabangga ng isang sasakyan na nagdulot sa kanya ng malubhang pinsala. Nahulog din ang kanyang student card. Pagkaraan ng ilang panahon, may mga bagong estudyante na lumipat sa paaralan, pumalit sa pwesto ng binatilyong nabangga ng sasakyan na siya ring araw ng pagbubukas ng Jushin School ng isang bagong taon ng pag-aaral. Pumasok si Kang Ha sa Jushin School sa isang scholarship na sponsor ng Jushin Group. Hinamak siya ng kanyang mga kaklase dahil ito ay paaralan para sa mayayamang mga bata at si Kang Ha ay isang mahirap na lalaki. Ngunit hindi pa rin niya ito alam at masayang humingi ng tulong sa lahat. Biglang lumitaw ang isang batang lalaki. Siya ay si Rian, ang tagapagmana ng konglomeratong Jooshin at apo rin ng tagapagtatag ng paaralan. Ang mikropono ni Kang Ha ay pinatay, naghihintay na maupo muna si Rian bago siya makapagpatuloy ng pagsasalita. Pagkatapos basahin ni Kang Ha ang kanyang talumpati, bumalik siya sa kanyang upuan. Natapos ng principal ang opening session, inutusan ang mga estudyante na tumayo at umalis ng paisa-isa. Nagtaka si Kang Ha at hindi naintindihan ang kahulugan ng pangungusap na balak bumangon at umalis na. Ngunit ang ibang mga estudyante ay nakaupo pa rin sa kanilang pwesto, naghintay pagkatapos bumangon at umalis si Rian, saka lamang nila nagawang umalis sa kanilang mga upuan. Sinimulan ni Kang Ha ang isang pag-uusap sa batang lalaki at itinanoong kung bakit, ngunit ito ay may paghamak na ayaw magpatuloy ng pakikipag-usap. Nang makita iyon, may isang babaeng estudyante na lumapit para asarin si Kang Ha at nagsabing ipakilala ang kanyang sarili bilang si Hira. Nais nitong itanong ang numero ng telepono ni Kang Ha, saka lamang may mainit na magsasalubong sa kanya. Masayang inidial ni Kang Ha ang numero ni Hira at humingi ng lokasyon ng silid-aralan ng Ingles. Sinundan pagkatapos ni Kang Ha ang mga tagubilin ni Hira papunta sa klase, ngunit pinalayas ng guro si Kang Ha papunta sa ibang klase. Ito ay isang espesyal na klase sa Ingles para lamang sa mga aristokratikong estudyante. Pumunta si Kang Ha sa isang klase para sa mga ordinaryong estudyante. Ipinakita ng mga kaklase ang pag-iwas, ininsulto si Kang Ha na isang hamak na uri. Hindi siya pinapaupo sa mga pangharap na upuan. Kailangang pumili si Kang Ha ng panghuling upuan sa klase, kahit ang lamesita ay isang sira-sira. Sa kabilang banda, ang isang grupo ng mga tycoon na kaibigan ay nagkakaroon ng isang istilong tanghalian sa isang reserbadong silid sa loob ng paaralan. Ito ang grupo ng mga estudyante na may pinakamataas na ranggo, kabilang ang 4 na miyembro, sina Rian, Hira, Woojin at Jung. Ngunit ngayong araw, wala si Jung dahil hindi pa ito nakakabalik mula sa pagpunta sa ibang bansa. Biglang nakatanggap si Woojin ng isang tawag sa telepono para umuna na. Sinamantala ni Hira ang pagkakataon para ligawan si Rian habang ito ay nobyo ni Jung. Nais ni Hira na hilingin kay Rian na sunduin sa paliparan si Jung, ngunit hindi ito pumayag. Kailangang pumunta mag-isa si Hira. Sa paliparan, lumitaw ang isang maganda at maharlikang dalaga. Sinalubong ni Hira ang pagbabalik ni Jung. Sa loob ng sasakyan, nagtaka si Hira kung bakit nagtungo sa ibang bansa si Jung ng 3 buwan na walang pakikipag-ugnayan sa lahat. Pagod si Jung at ayaw nitong sagutin, hiniling kay Hira na makipagkita sa mga kaibigan sa racetrack sa katapusan ng linggong ito. May mahalagang bagay itong iaanunsyo. Naguluhan si Hira ngunit pumayag pa rin. Nag-text si Hira sa grupo ng mga tycoon na kaibigan, tinutulungan si Jung na makipagkita kina Woojin at Rian. Parehong lubhang nagulat. Pagkarating ni Jung sa bahay, ang kanyang pamilya ay nagdaos ng isang welcome party. Inanyayahan ang buong pamilya ng senador na dumalo. Si Kang Ha ang nagtugtog ng piano sa party. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatutok kay Jung. Hindi siya masyadong excited sa party, kaya kumain siya ng mabilis at umuna ng umalis. Hinabol siya ni President Yoon, ang biological na ama ni Jung, at itinanoong, may hindi ka ba nasisiyahan sa anuman? Nagpanggap si Jung na pagod, humingi ng pahintulot na pumunta sa kanyang silid para magpahinga. Ngunit nais ng kanyang biological na ama na pumunta ito sa ikalawang palapag para magtsaa kasama ang lahat, magpalit muna ng damit. Ayaw makita ng ama si Jung na manamit tulad ng kanyang ina. Aling ina ang gusto mong banggitin? Agad na nagalit ang biological na ama. Sa totoo lang, ang kasalukuyang ina ni Jung ay stepmother lamang. Ayaw maalala ng ama ang biological na ina ni Jung. Yumuko ito at humingi ng tawad sa kanyang ama at sumang-ayon na sundin ang kanyang hiling. Siya nga pala, nais din ng kanyang ama na magsuot si Jung ng ibang kulay ng lipstick. Huwag tularan ang iyong basurang biological na ina.
Dapat panindigan ni Jung ang titulo ng anak na babae ng pinuno ng Joshing Group. Pagkasabi nito, lumingon at umalis. Saka lamang ipinakita ni Jung ang kanyang pagdaramdam. Hinubad nito ang kanyang panlabas na damit pagkatapos ay tumakas papunta sa gate para mag-vape. Nagkataon, naroon din si Kang Ha. Nang makita ang ganda ni Jung, agad itong namula. Nagsimulang makipag-usap si Jung kay Kang Ha at inalok itong humiram ng isang shirt. Nang makita na medyo malamig, galanteng pumayag ito. Kinuha ni Jung ang shirt at agad na umalis. Ngayon, naramdaman ni Kang Ha ang lamig. Pagkatapos, nagtungo si Jung sa lugar ng pagkikita kasama ang grupo ng mga tycoon na kaibigan. Medyo nagulat sina Hira at Woo Jin dahil sa kakaibang paraan ng pananamit ni Jung. Lumitaw si Rian at tiningnan si Jung ng may pagmamahal. Hindi nangahas magsalita sina Hira at Woo Jin. Unang nagbukas ng bibig si Jung at nais makipagkarera kay Rian. Ang sino mang manalo ay makakahiling sa kabilang tao na magsagawa ng isang hiling. Nais malaman ni Rian kung ano ang hiling ni Jung. Magkarera lamang pagkatapos ay malalaman mo. Nagsimula ang karera ng dalawa. Sabik na naghintay sina Hira at Woo Jin para sa mga resulta. 2 luxury racing car ang sumugod sa kalsada. Laging nangunguna si Rian at sa parehong panahon ay pinipigilan niyang malampasan siya ni Jung. Ngunit nang makita na nais manalo ni Jung nang hindi alintana ang kanyang buhay, nagpanggap si Rian na nawalan ng kontrol at sumugod palabas ng track. Sinamantala ni Jung ang pagkakataon para maka-overtake. Siya ang unang nakarating. Sumunod na lamang si Rian. Itinanoong niya tungkol kay Jung, ngunit hindi ito nagmalasakit, diretsong sinabi ang kanyang hiling. Maghiwalay na tayo. Nanatiling nakatayo si Rian ng 5 segundo. 2 kaibigan ang kusang umalis, hinayaan sina Rian at Jung na manatili para maglabas ng saloobin. Nais malaman ni Rian ang dahilan ng paghihiwalay. Itinanoong naman sa kanya ni Jung, ano ang dahilan kung bakit mo ako gusto? Walang dahilan si Rian, kaya walang kailangang dahilan para maghiwalay. Alam lamang na natalo si Rian kay Jung, kaya kailangan niyang tuparin ang kanyang hiling. Mula ngayon, magiging magkaibigan na lamang sila. Lumingon at umalis si Jung. Nanatili si Rian para alalahanin ang magagandang alaala noong sila ay magkasintahan na hindi alam kung ano ang kanyang nagawang mali. Kinabukasan, pumasok si Rian sa klase. Nalaman ng mga kaklase na ang kanyang kamay ay nasugatan. Malakas nilang pinag-usapan, hindi alam kung ano ang nangyari sa tirano ng Joshin School. Nang makita ni Jung na nasugatan si Rian, medyo nag-alala ito. Akala ni Kang Ha ay si Jung ang tinitingnan, kaya kumaway ito para batiin. Inanunsyo ng guro sa mga estudyante na ngayong araw ay magsasagawa sila ng mga aplikasyon para sa mga gifted class. Hindi naintindihan ni Kang Ha, kaya itinanoong niya sa kanyang mga kaklase, ngunit walang sino mang gustong sumagot sa kanya. Dinala ng guro ang class monitor sa isang pribadong silid at hiniling dito na bigyang pansin ang mga transfer student. Huwag hayaang may mangyaring tulad noong nakaraan. Natakot ang monitor at maaari lamang sumang-ayon. Anong mga lihim ang mayroon ng paaralang ito? Sa kabilang banda, dumating si Rian sa rugby field, ngunit wala siya sa mood para maglaro ng football. Nakaupo sa bench at nagtataka sa kanyang mga kaibigan, bakit nagpaalam si Jung? Napakaganda ng relasyon nilang dalawa. Wala siyang nagawang mali. Mahirap unawain ang mga babae ng ganoon. Minsan hindi mahalaga kung bakit. Kailangan lamang sabihin ni Rian ang sorry kay Jung. Baka pumayag itong magpatawad. Si Hira ay isang babae at nakikita si Rian na ganoon, kaya sinubukan nitong tulungan si Rian na mag-ayos ng isang date kay Jung. Biglang dumating si Kang Ha at malapit nang umakyat sa hanay ng mga upuan sa itaas para umupo. Agad, lumitaw ang isang grupo ng mga kaibigan at hinila siya palayo. Dinala si Kang Ha sa isang saradong silid ng grupo ng mga kaibigan. Pinapaalalahanan siyang malaman ang kanyang posisyon sa paaralang ito. Hindi pinapayagan si Kang Ha na mauna ni hindi pinapayagang umupo sa itaas, lalo na huwag galitin ang mga mayayamang estudyante. Sila ay mga espesyal na estudyante sa Joshin School dahil sa mga kontribusyon ng kanilang pamilya sa paaralan. Ang mga mayayamang estudyante at mga eskolar ay nakikilala sa pamamagitan ng kulay. Ang pula ay kumakatawan sa mga mayayamang estudyante, ang asul ay kumakatawan sa mga eskolar. Dahil sila ay mula sa parehong mababang uri, pinapayuhan ng grupo ng mga kaibigan si Kang Ha na iwasan ang gulo. Walang takot pa rin si Kang Ha at nagpakita ng isang lubos na kumpiyansa na ekspresyon. Sinabihan siya ng kaklase ng isa pang bagay. Ang bilang ng mga estudyanteng nakatanggap ng scholarship sa term na ito ay dapat na sapat na. Wala si Kang Ha sa listahan, ngunit may isang estudyante na singpilit ni Kang Ha at pinarusahan ni Rian. Si Kang Ha ang pumalit. Akala ni Kang Ha ay nagbibiro lamang ang kanyang mga kaklase, hindi pinapansin ang mga paalala. Bravado pa nga itong tumakbo palabas sa field para makipagkamay kay Rian. Tiningnan si Kang Ha ng lahat ng may nagugulumihan ng mga mata. Napa-interesting ito ni Hira. Umalis si Rian nang hindi komportable.
Agad na tumakbo papunta ang mga kaibigan, hindi alam kung sinasadya ba ito ni Kang Ha o tanga. Sinabi ni Hira na okay lang at inanyayahan pa si Kang Ha na dumalo sa welcome party ngayong gabi. Papupuntahin ni Hira ang isang tao para sunduin siya. Walang naiintindihan si Kang Ha at pumayag. Masayang umalis si Hira. Nang gabi, naghanda si Hira ng isang party. Ang layunin ay para humingi ng tawad si Rian kay Jung. Nag-text si Hira para imbitahan si Jung. At sa parehong panahon ay nagpadala ng sasakyan para sunduin si Kang Ha na hindi alam kung anong trick ang nais nitong paglaruan. Dinala si Kang Ha sa villa ni Hira. Kailangan niyang iwan ang telepono sa guard pagkatapos ng party ay ibabalik. Maginhawang naglakad papasok si Kang Ha upang matuklasang ito ay isang party na puno ng mga babaeng umiinom at naninigarilyo, hindi isang bagay na interesado si Kang Ha. Nakita ni Hira si Kang Ha, dumating na ang ating bida. Sinalubong ng grupo ng mga kaibigan si Kang Ha ng isang laro ng pag-inom. Sa 6 na baso ng alak, may isang basong naglalaman ng sobrang lakas na stimulant. Sa totoo lang, naglagay si Hira ng droga sa lahat ng 5 baso, isang baso lamang ang naglalaman ng normal na alak. Kusang nag-volunteer si Hira na pumili muna dahil alam niya kung saan ang isang normal na baso ng alak. Hindi marunong uminom si Kang Ha at humingi ng dispensa, ngunit pinilit siya ng kanyang mga kaibigan na sumali. Hindi pwedeng sayangin ang preparasyon ni Hira, kaya kailangang pumili si Kang Ha ng baso ng random. Pagkatapos inumin ito, agad siyang nadroga at hindi makalakad ng matatag. Tawa ng tawa at biruan ang mga kaibigang nanonood ng laro. Kailangang pumunta si Kang Ha sa banyo para maghilamos. Napagtanto niyang ginawa siyang libangan, sobrang galit si Kang Ha. Pagkatapos, bumalik siya sa party. Kasama ng kanyang mga kaibigan na naglalaro ng Truth or Dare, ang babaeng pinaikot ay nakatanggap ng tanong, kailan ang huling pagkakataon na nakipagtalik ka? Siguro kaninang umaga. Nagulat ang buong grupo. Hindi pinapansin iyon ni Kang Ha, abala sa pagtingin kay Jung na mag-isa. Biglang, nakatanggap si Jung ng text message. Pinadalhan ito ng isang video na nagpapaalala sa kanya ng ika-27 ng Oktubre noong nakaraang taon. Wala man lang oras si Jung para kumalma. Nakatanggap siya ng text message mula kay Rian na hinihiling na pumunta ito sa isang pribadong silid para mag-usap. Sa loob ng silid, humingi ng tawad si Rian kay Jung kahit na hindi niya alam kung anong pagkakamali ang kanyang nagawa. Hindi tinanggap ni Jung ang paumanhin. Nais malaman ni Rian ang dahilan, ngunit isinumpa ni Jung na itago ito hanggang sa siya ay pumunta sa impyerno. Sobrang galit si Rian. Sa labas, nilalaro ng grupo ng mga kaibigan si Kang Ha ng Truth or Dare. Alam na nadroga ito, tinanong ng kanyang mga kaklase si Kang Ha kung sino ang gusto niyang matulog kasama sa party. Nagpa siya si Kang Ha na piliin ang Dare, kaya maaari niyang halikan ang sino mang babae dito. Tiningnan ni Kang Ha ang mga magaganda at kaakit-akit na mga babae, ngunit hindi niya pinili ang alinman sa kanila. Tumayo siya. Agad na sinundan ng lahat si Kang Ha. Pumasok siya sa silid ni Rian at Hira. Tinitigan si Rian ng malamig na mga mata. Naging ganito ang pangyayari. Ang layunin ni Kang Ha sa pagpasok sa Joshin School ay para maghiganti. Totoo nga, nagpadala si Rian ng isang tao sa impyerno tulad ng sinabi ng kanyang mga kaibigan kay Kang Ha bago. Ngunit ang taong iyon ay ang kapatid ni Kang Ha. Nangako siya sa kanyang pumanaw na kapatid na ibubunyag niya ang katotohanan. Balik sa realidad, pinili ni Kang Ha na halikan si Jung. Tugon din naman si Jung kay Kang Ha na ikinagalit ni Rian. Agad na napatigil ang lahat ng nanonood. Sobrang excited si Hira. Kinabukasan ng umaga, tapos na ang party, ngunit may isang magkasintahan na hindi pa naghihiwalay, nakapulupot pa sa isa't isa sa kama sa sira-sirang warehouse. Sina Woo Jin at ang guro ay kagagaling lamang sa isang madamdaming gabi, hindi kayang maghiwalay. Ngunit ang isa ay kailangang pumasok sa paaralan. Ang isa ay kailangang magturo, kailangang magpaalam dito. Sa kabilang banda, naalala pa rin ni Rian ang nangyari kagabi. Bagamat pinarusahan na niya si Kang Ha, hindi pa rin humupa ang kanyang galit. Sa sandaling ito, ang kanyang ina, nang bumalik si Rian mula sa ibang bansa, ang unang pangungusap ay hindi pag-aalala sa kanyang anak, kundi pagpapaalala kay Rian na maghanda para mag-aral sa ibang bansa. Habang may 1 taon pa siyang natitira para tapusin ang high school, kahit ilang taon na ang kanyang anak, hindi niya naalala. Inisip nito na sa pag-upa ng isang grupo ng mga katulong para alagaan si Rian, magkakaroon ito ng buong buhay. Ngunit ang kulang kay Rian ay ang pagmamahal ng kanyang ina. Umalis ito ng galit. Hindi rin siya pinansin nito, interesado lamang sa trabaho. Ang pressure ng mga mayayamang bata ay ang pagpili kung aling sasakyan ang papasok sa paaralan ngayon. Pumili si Rian ng isang racing car para pumasok sa paaralan. Sa harap ng gate ng paaralan, nakilala ni Kang Ha ang isang matalik na kaibigan mula sa kanyang dating paaralan, si Hoyt.
Nagkunwaring hindi kilala ni Hoyt si Kang Ha, mabilis na iniwasan ito at sumama sa ibang mga kaibigan. Inasar si Kang Ha ng kanyang mga kaklase, ngunit hindi niya pinansin ang mga salitang iyon na dismaya lamang dahil sa pag-iwas ng matalik na kaibigan. Sa klase, narinig ng lahat ang balita na nangangahas pa ring pumasok sa paaralan ngayon si Kang Ha. Nagsimula silang mag-alala para sa kanya. Itinanoong ng babaeng estudyante kay Hira kung ano ang relasyon ni Kang Ha at Jung at nangangahas itong halikan ito sa harapan ni Rian. Sinabi ng isa pang babaeng estudyante na noong panahong iyon, high sa droga si Kang Ha kaya hindi ito natakot. Sinabi ni Hira na tutulungan si Kang Ha, baka nais nitong porsigidong abutin ang kanyang layunin bagamat alam niyang hindi siya kapareho ng klase ni Jung. Na ang ganoong tao ay karapat dapat palakpakan ngunit nakapukaw si Kang Ha ng maling tao. Sa sandaling ito, lumitaw sina Kang Ha at Rian mula sa magkabilang panig at nagharap. Ang dahilan kung bakit hinalikan ni Kang Ha si Jung ay dahil sinabihan siya ng isang babaeng estudyante na si Jung ang trigger ni Rian. Ang paghawak lamang dito ay magdudulot kay Rian ng isang pag-outburst na parang hayop na nagdulot ng pagkamatay ng kapatid ni Kang Ha dahil nangangahas itong lumapit kay Jung. Balik sa realidad, nakita ni Rian na hindi umalis sa daan si Kang Ha. Kailangan niyang pangunahan ang kanyang mga kaibigan na umikot. Lumingon si Kang Ha para tingnan si Rian ng malamig na mga mata, pagkatapos ay umalis na rin sa kanyang pwesto. Pagkatapos, dumating si Rian para hanapin si Jung na iniisip na ginagamit nito si Kang Ha bilang cannon fodder para tapusin ang relasyon sa kanya. Nais pa rin malaman ni Rian ang tunay na dahilan ng paghihiwalay, ngunit ayaw sabihin ni Jung, kaya malalaman ni Rian haharapin ang lahat ng mga hadlang na nakatayo sa kanyang daan. Pagkasabi nito, lumingon at umalis si Rian. Paglabas, inutusan niya ang kanyang kaibigan na asikasuhin si Kang Ha. Nais ni Rian na malaman ni Kang Ha, huwag-hawakan ang mga bagay na hindi sa kanya. Pagkatapos, tinawag ng kaibigan ang grupo ng mga estudyante sa scholarship sa klase at sinabihan silang huwag makipag-ugnayan kay Kang Ha at nagpaplano na asikasuhin siya. Nakaupo pa rin si Kang Ha sa silid-aralan, tumatawa, sinasadyang sinasabihan ninyo ako nito. Dinakma ng presidente ng scholarship student group si Kang Ha. Madali niyang nitwist ang braso ng taong ito. Mainit-init, naglagay si Kang Ha ng isang banayad na muka ngunit hindi madaling bullying. Biglang lumapit si Jung. Abalang tumitingin dito si Kang Ha at nakatikim ng isang kagat mula sa presidente. Nakita ng guro at pinalayas ang presidente, pagkatapos ay hiniling sa mga estudyante na umupo at makinig sa anunsyo. Magdaraos sa lalong madaling panahon ang Jooshin School ng isang Healing Forest event na hinihiling sa lahat ng estudyante na magparehistro para lumahok. Ang sino mang hindi pupunta ay kailangang magbigay ng isang oras na abiso. Wala itong pakialam si Kang Ha. Sa pagtatapos ng klase, sinundan ni Kang Ha si Jung. May sasabihin siya ngunit nahihiya dahil sa presensya ni Hira. Iminungkahi ni Jung na sabihin na lang niya. Nais humingi ng tawad ni Kang Ha para sa nangyari kagabi. Si Jung, na walang anumang pagkalkula, nag-iisip ng simple na nagkakaroon ng kasiyahan ang mga kaibigan sa party, pinayuhan niya si Kang Ha na huwag mag-isip ng masyado, ituring na isang bayad ni Jung kay Kang Ha sa pagpapahiram ng shirt noong nakaraan. Ngunit may nais ipaalala kay Kang Ha si Jung. Dapat niyang bitawan ang paaralan. Yun lamang ang tanging paraan para matulungan si Kang Ha na makatakas kay Rian. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon at umalis si Jung. Nagtataka pagkatapos si Hira kay Kang Ha. Bakit niya pinili si Jung sa gitna ng hindi mabilang na mga babae sa party? Dahil siya ang pinakamaganda. Masayang umalis si Kang Ha. Hindi naniwala si Hira na totoo ang mga salita ni Kang Ha. Walang dahilan para tanggapin ni Kang Ha na ipusta ang kanyang buhay kapalit lamang ng isang halik. Nang gabi, nagtungo si Hira sa hotel para hanapin si Rian. Hindi sinasadyang natuklasan niyang nakatayo si Jung sa harap ng pinto ngunit hindi pumasok. Malapit nang ikwento ni Hira ito kay Rian, ngunit nakita niyang pinapanood nito ang isang commemorative video kasama si Jung. Napakasaya nilang dalawa. Ipinakita ni Hira kay Rian kung paano ibalik ang kanyang dating pag-ibig. Dapat makipag-date siya sa ibang babae. Ang isang babae, kapag nakita ang lalaking minsang tapat sa kanya na biglang umibig sa ibang babae, hindi matitiis ang pagkawala sa kanyang puso, kundi humanap ng paraan para makipagbalikan sa lalaki sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagsubok na maunawaan ng ibang babae. Nais ni Rian na hilingin kay Hira na alamin ang lihim na itinatago ni Jung. Si Hira ang matalik na kaibigan ni Jung, tiyak na makakakuha ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Nagkunwari si Hira na ayaw magtaksil kay Jung ngunit tinanggap pa rin ang mungkahi ni Rian. Sa isa pang party, umiinom si Jung kasama si Woojin. Nais din nitong malaman ang lihim ni Jung. Nang tumunog ang telepono, alam ni Jung na may lihim din si Woojin.
Biglang nakatanggap si Jung ng mensahe. Isang misteryosong tao sa dilim ang nagpadala ng anonymous na liham, nagbanta kay Jung. Ipapadala ng taong ito ang scandalous video ni Jung sa kanyang ama. Isang taon na ang nakalilipas, napasapit din si Jung sa parehong sitwasyon. Sobrang takot siya dahil si President Yoon ay isang taong mas pinahahalagahan ang reputasyon kaysa pamilya. Kahit ang biological na ina ni Jung ay naasikaso rin nito. Nasubukan pa ngang magpakamatay si Jung bago natuklasan ng kanyang ama. Noong panahong iyon, natakot siyang lalong magiging malungkot. Yumakap ang kanyang kaibigan kay Jung at nagpalakas ng loob, malulutas natin ito ng magkasama. Ngunit natuklasan niyang may nakatagong kamera sa bulsa ng kanyang kaibigan. Nang sumugod sina Rian at Woo Jin, hinila nila palabas ang kanyang kaibigan. Bumalik na, nais makipagkita ng misteryosong tao kay Jung. Tumayo siya para magpaalam kay Woo Jin at umuna ng umalis. Kinabukasan, sumama si Jung sa kanyang ama at nakababatang kapatid sa kagubatan para mangaso. Tinuruan ni Chairman Yoon ang kanyang anak na babae kung paano mangaso. Biglang, tumakbo ang kalihim para sabihan siya na may tawag sa telepono. Pagkatapos sagutin ang tawag, lumingon siya para tingnan si Jung. May naibulgar raw sa kanyang anak na babae. Agad namutla si Jung. Direktang itinutok ni President Yoon ang baril kay Jung. Sinabihan siya ng kanyang ama na huwag tularan ang kanyang ina. Kailangan lamang isara ni Jung ang kanyang mga mata at hintayin ang kamatayan. Ngunit lahat pala iyon ay guni-guni lamang niya. Sinabi ni President Yoon na may mahalagang negosyo ang kumpanya. Kailangan niyang bumalik para asikasuhin ito, humingi ng tawad sa kanyang 2 anak sa pagkasira ng hunting trip. Nabawasan ang pasan sa puso ni Jung. Nag-text siya para makipagkita sa bahay ni Hira. Sa kanyang isipan, iniisip ni Hira kung ano ang nangyayari ngayon. Nasa locker room si Kang Ha. Biglang lumitaw si Rian na nagpatakbo sa lahat ng estudyante. Tanging si Kang Ha lamang ang nangahas na manatili. Nakita niyang may ibinigay na pakete ng puting tabletang gamot ang isang batang lalaki kay Rian. Alam ni Kang Ha na ito ay droga dahil bago pumanaw ang kanyang kapatid, sinabihan niya si Kang Ha ng kakilakilabot na katotohanan. Nalin lang siya ng mga mayayamang estudyante na uminom ng alak na naglalaman ng droga sa panahon ng welcome party para sa mga transfer student. Siyempre, hindi naniwala si Kang Ha noong una dahil akala niya ay hindi mangahas ang mga estudyante na gawin iyon. Ngunit nang maranasan niya ito mismo, nagsisi siya sa hindi pagtitiwala sa kanyang kapatid. Si Rion, ang mastermind ng karahasan, gumawa ng hierarchy sa paaralan at nagmay-ari pa ng droga dahil sa Joshin School, siya ang batas. Ipinahayag ni Ka kay Rion na personal niyang aalisin ang nakatagong tuntuning ginawa ni Rion. Hinamon siya ni Rion. Hinintay niya kung ano ang gagawin ni Ka. Sa daan pa uwi, hinawakan ni Ka ang bracelet ng kanyang pumanaw na kapatid. Tiyak na maghihiganti siya sa kabilang banda. Pinag-uusapan ng isang grupo ng mga iskolar at sinubukang sirain si Ka bago pa sila pahintulutang mawala ni Rion mula sa paaralan. Iminungkahi ng presidente na kumilos sa Healing Forest event, bugbugin si Ka para matakot o gawin siyang mawala magpakailanman. Narinig ng class president sa tabi ang lahat. Naghintay na umalis ang grupo ng mga estudyante sa scholarship pagkatapos ay nagtungo sa opisina ng principal para magulat. Sa totoo lang, ang class president ay anak ng principal. Ayaw nitong pakialaman ng kanyang anak ang mga gawain ng ibang tao. Ang dapat pagtuunan ng pansin ng class president sa pag-aaral dito ay kung paano makipagkaibigan sa mga anak ng mga tycoon. Malaki ang maitutulong nila sa iyo sa hinaharap. Naiintindihan ng class president ang ibig nitong sabihin. Gayunpaman, may tanong siya. Paano natakpan ng principal ang aksidente ng kapatid ni Kang Ha nang walang anumang impormasyong nakakalabas? Nagkunwaring hindi naiintindihan ng principal ang sinabi ng kanyang anak at pinaalis ang class monitor. Bumalik sa silid-aralan sa panahong ito, nagtungo si Ka para makita ang homeroom teacher at hininging suriin ang locker ni Rion dahil may droga sa loob. Ngunit hindi pumayag at buksan ng homeroom teacher ang locker. Ang pagbubukas ng personal na locker ng mga estudyante ay ilegal. Agad na inilantad ni Ka ang homeroom teacher na nagsisikap na takpan ang mga mayayamang estudyante. Pinayuhan ng homeroom teacher si Ka na malaman ang kanyang posisyon. Habang lalo niyang nais magprotesta para malaman ang aking posisyon, kaya ko itong gawin, ngunit ayaw kong yumuko at maging aso ng mga mayaman. Sobrang galit ng homeroom teacher nang marinig ito. Kung hindi matutulungan ng homeroom teacher, ilalantad ni Ka ang mukha ng Jushin School sa press. Kailangang tanggapin ng homeroom teacher ang kanyang kahilingan. Pumunta ang 2 sa personal na locker ni Rion. Narinig ng kaibigan ni Rion ang balita at pumunta ngunit pinigil sa gitna ng daan ng kanyang nobya. Kailangan niyang sumama sa kanyang nobya. Sa kabilang banda, binuksan ng direktor ang personal na cabinet ni Rion at inilabas ang isang pakete ng puting tabletang gamot.
Nais ipasuri ni Kha ang mga sangkap, ngunit kumpirmado ng homeroom teacher na ito ay gamot para tratuhin ang depression na ginagamit ng mga estudyante sa Joshin School para gamutin ang depression sa ilalim ng pressure ng pag-aaral. Ibinigay nito kay Kha. Kung gusto mo, ikaw na ang magpasuri. Alam ni Kha na may dahilan ang homeroom teacher para maging ganoon ang kumpiyansa. Hindi na kailangang magpasuri pa. Lumingon at umuna nang umalis ang homeroom teacher. Sobrang bigat sa puso ni Kang Ha. Nang gabi, nagtungo si Jung para makipagkita kay Hira at hininging humanap ito ng hacker na makakaimbestiga sa taong nagpadala ng anonymous na mensahe sa Instagram. Nais malaman ni Jung ang dahilan. Hindi takot na sabihin ni Jung ang totoo. May nag-iingat ng video na kinunan sa kaarawan ni Woojin 1 taon na ang nakalilipas. Ang lahat ng kalapastanganan ng mga anak ng tycoon ay maaaring naitala ng buo at ang araw na iyon ay ang araw ding naaksidente ang kapatid ni Kang Ha. Hindi alam kung aling video ang tinutukoy ng misteryosong tao. Di nagtagal, umuwi si Hira at nag-isip. May ginawa rin si Hira na nakakagulat sa kaarawan ni Woojin. Kung ang mainit na eksenang iyon ay naitala rin lahat, magkakaroon ng malaking problema. Agad nitong kinontak ang isang tao para humanap ng hacker para mag-imbestiga. Makalipas ang ilang araw, naganap ang Healing Forest event at ang mga estudyante ay madalas na dumating sa pamamagitan ng school bus. Ang mga mayayamang estudyante ay sumakay ng pribadong sasakyan at ang mga klaseng tao tulad ni Rion at Woojin ay kailangang sumakay ng eroplano papunta sa lugar kung saan pinapayagang lumahok sa mga aktibidad. Ngunit may malinaw na hierarchy pa rin. Ang golf ay para sa mga tycoon. Mas mababa ng kaunti, may paliguan at sauna, at ang grupo ng mga estudyanteng nakatanggap ng scholarship ay umakyat ng bundok. Nagpustahan ang isang grupo ng mayayamang estudyante. Aasikasuhin si Kha ngayong gabi. 2 babae ang nag-iisip na makakalampas si Kha. 2 lalaki ang pumusta na ma-eliminate si Kha sa simula pa lamang. Sa kabilang banda, inihatid ng class president si Kha sa campsite at ipinakita sa kanya ang pinakahuling silid ng hanay. Dito titira si Kha. Pinaalalahan ng monitor si Kha na mag-ingat sa grupo ng mga estudyante sa scholarship. Masayang nagpasalamat si Kha sa monitor, ngunit ayaw ng monitor na maging malapit si Kha. Ituring na lamang siya bilang isang invisible na tao dahil nabubuli din ang monitor dati at ayaw na ng karagdagang gulo. Tumango nang may pangunawa si Kha. Lumingon at umalis ang monitor. Sa panahong ito, nasa kanyang sariling silid sina Jung at Hira. Sinasabi ni Hira kay Jung na nakahanap na siya ng hacker. Nais makita ni Hira ang mensahe na ginamit ng misteryosong tao para pagbantaan si Jung, ngunit hindi ito pumayag. Nais humingi ni Jung ng numero ng hacker para maibigay ang impormasyon sa hacker para imbestigahan. Naging suspetsoso si Hira. Tiyak na may itinatago si Jung. Biglang kumatok sa pinto si Woojin na naanyayahan ang 2 babae na magsama-sama. Nagtungo ang isang grupo ng mga tycoon na kaibigan sa rooftop garden, ngunit walang sino mang gustong magsalita na nagpagitla ng kapaligiran. Humingi ng pahintulot na umuna si Jung. Hinatak siya pabalik ni Rion. Bakit ka ba ganoon kasama ang loob? Direktang inamin ni Jung na ngayon sa tuwing makikita niya ang mukha ni Rion, hindi niya matiis. Tumayo rin si Woojin at hinabol si Jung na nagiwan lamang kina Hira at Rion. Naguluhan si Hira na hindi alam na isinasaalang-alang na ni Rion ang kanyang proposisyon at nakahanap ng ibang babae na nagpapaselos kay Jung at babalik ito. Iniisip ni Rion na hindi magbabago ang isip ni Jung, ngunit paano kung ako ang taong iyon? Nais makipag-date ni Hira kay Rion. Pagkataksilan ng kanyang matalik na kaibigan na si Jung, tiyak na hindi matitiis ni Jung. Pinapayuhan ni Hira si Rion na mag-isip ng mabilis dahil nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkahilig kay Kang Ha si Jung. Lubhang naguluhan si Rion. Sa tabi, inutusan ng homeroom teacher si Kha na bumili ng gamot. Ang layunin ay para maiwasan niya ang mga mayayamang estudyante. Ayaw ng homeroom teacher ng anumang gulo dahil kailangan din niyang magturo para kumita. Hindi kailangang makinig ni Kha sa paliwanag. Alam niyang may mga duwag na matatanda at mga baliw na bata lamang dito. Kailangan lamang galit na panoorin ng direktor na umalis si Kha. Paglabas, muntik nang mabangga ni Kha si Jung. Nagkataon, nais din nitong bumili ng sigarilyo, aktibong sumakay sa sasakyan ni Kang Ha at hindi na malayang nakita ni Rion at Hira. Naglabas pa ng ilang mapanuyang salita si Hira na ikinagalit ni Rion habang pinapanood ang pag-alis ng dalawa. Sa daan, paglanghap ng sariwang hangin sa baybayin, naramdaman ni Jung na gumagaling at ang kanyang mood ay bumuti rin. Ngunit biglang umulan ng malakas na nagbasang mabuti sa kanilang dalawa kaya kailangan nilang humanap ng masisilungan. Sa ganitong paraan, malamang na hindi sila makakabalik sa campsite hanggang gabi. Inisip ni Jung na mabuti iyon. Biglang may tumakbong tuta, pumatak ng tubig ulan kay Jung na ikinatawan niya sa unang pagkakataon. Nakita ni Kha na ngumingiti si Jung ng napakaliwanag at pumuri sa kanya. Ang ganda.
Nagtaka si Ka tungkol sa isang babaeng may magandang kondisyon tulad ni Jung. Hindi kailangang mag-isip tungkol sa anuman bakit hindi madalas ngumiti. Dahil mayaman si Jung ngunit hindi masaya. Tinuruan siyang kontrolin ang kanyang mga emosyon. Ang pagngiti sa publiko ay huhusgahan at ang pag-iyak ay magiging isang mahina. May itatanong din si Jung kay Ka. Bakit ang isang taong madalas mabuli tulad niya ay napakarami pa ring positibong enerhiya? Simpleng ayaw matalo ni Ka ng isang tao. Kailangan niyang ipaglaban ang kanyang sarili at magdagdag ng isang bahagi para sa nawalang kapatid. Iniisip ni Jung na hindi huminto ang ulan. Ang paghihintay dito ay hindi magandang paraan. Nais niyang suotin ang ulan pabalik sa kampo. Nagmadaling hinabol siya ni Ka at isinuot ang isang shirt kay Jung para panlaban sa lamig. Naglakad pabalik ang dalawa sa ulan. Pagdating sa campsite, huminto na ang panahon. Nais tulungan ni Jung si Ka na patuyuin ang kanyang shirt at nagpasalamat para sa araw na ito. Pumayag si Ka at sumama kay Jung. Ang isa pang grupo ng mga iskolar ay naghihintay kay Ka para bigyan siya ng isang babalang aral, ngunit pagkatapos maghintay ng mahabang panahon, hindi ito bumalik. Nang gabi, nagtipon-tipon ang mga guro para magkwentuhan tungkol sa grupo ng mga estudyante mula sa mayayamang pamilya. Marahil ay napakahirap pamahalaan sila, lalo na ang klase ng homeroom teacher na nagtitipon ng 4 na pinakamataas na ranggo na estudyante sa Jushin School, ngunit hindi sila ang concern ng homeroom. May ilan pang iba na mas mahirap pamahalaan. Biglang, dumating si Woojin na nagsasabing nais makipagkita ng principal sa homeroom teacher. Agad itong sumunod kay Woojin. Naguluhan ang ibang mga guro. Bakit hinahanap ng principal ang homeroom teacher sa ganitong oras ng gabi? Naging ganito ang pangyayari. Isang panlilinlang lang pala ito. Ginamit ni Woojin ang dahilan ng pakikipagkita sa homeroom teacher. Pagkatapos ay inanyayahan ang homeroom director na gumawa ng mga hindi kanais-nais na bagay. Sumunod ang homeroom teacher kay Woojin at hindi sinasadyang nakita si Kang Ha na pumasok sa silid ni Jung. Sa loob ng silid, tinulungan ni Jung si Kang Ha na patuyuin ang kanyang mga damit at binukas ang TV para manood habang naghihintay. Pagod si Kang Ha at sinubukang hiramin ang balikat ni Jung para makatulog. Agad itong umiwas at pinayuhan si Kang Ha na humiga na lang para matulog. Ngunit biglang naging alerto si Kang Ha at sumandal muli sa kanyang balikat, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi umiwas si Jung. Inamin nito na may nararamdaman ito para kay Kang Ha. Nang maghalikan ng dalawa sa party, naisubukan muli ni Jung para makumpirma. Agad na idinilat ni Kang Ha ang kanyang mga mata at tiningnan ng diretso ang mga mata ni Jung. Lumapit ang dalawa sa isa't isa. Napagtanto ni Jung na ang bracelet sa kamay ni Kang Ha ay pag-aari ng isang kaibigan na minsang tumulong sa kanya. Sa kabilang banda, sumunod ang homeroom teacher kay Woojin papunta sa kanyang silid. Nagtataka tungkol sa relasyon ni Jung at Kang Ha. Iniisip ni Woojin na hindi masyadong malapit ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, si Kang Ha ay isang bagong transfer student at mababang uri pa rin, hindi maikukumpara kay Jung. Kaya bakit pinapasok ng dalawang taong iyon ang isa't isa sa silid? Kinulantang ng homeroom teacher si Woojin. Agad na ipinaalam ni Woojin kay Rion na ikinainip nito. Tinawagan ni Rion ang principal na pumunta sa silid ni Jung. Nahuli ng lahat sina Jung at Kang Ha na malapit ng maghalikan. Agad na hinila ng principal si Kang Ha, ngunit hindi nangahas-hawakan si Jung. Hindi alam ng lahat kung ano ang sasabihin sa sitwasyong ito. Kinabukasan, pinahanap ni Jung sa investigador ang tunay na pagkakakilanlan ni Kang Ha at nalaman nitong pumapasok ito sa paaralan para sa ibang layunin. Nais hanapin ni Jung si Kang Ha para itanong ng malinaw. Sa panahong ito, pumasok si Kang Ha sa klase. Akala ng kanyang mga kaibigan ay galing sa underworld si Kang Ha dahil pagkatapos ng kagabi ay tiyak na pupunta ito sa impyerno. Ipinag-unita kay Kang Ha ang kanyang kapatid. Umabot sa rurok ang kanyang puot. Di nagtagal, ipinatawag si Kang Ha sa disciplinary council. Iminungkahi ng prinsipal ng paaralan na paalisin siya dahil inisip nito na dinungisan ni Kang Ha ang reputasyon ng paaralan. Nais ng homeroom teacher na magpaliwanag si Kang Ha ng isang bagay na sumunod sa mga patakaran. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya kahit anong sabihin niya. Ipinakikita pa rin ng prinsipal ang Jooshin bilang patas na paaralan at hindi hahayaang magdusa ang mga estudyante ng kawalang katarungan. Sobrang nainis si Kang Ha. Biglang lumitaw si Jung at ipinaliwanag sa hurado na dahil inanyayahan niya si Kang Ha sa silid. Hindi ito pumasok ng kusa at wala sa kanilang dalawa ang lumampas sa limitasyon. Pagkatapos magsalita, hinila ni Jung si Kang Ha at umalis. Hindi nakaabot ang principal para pigilan. Sa labas, muling nakipagkita si Jung kay Rion. Nagpa siya na itong makipag-date kay Hira. Ipinahayag din ni Jung na mula ngayon ay siya ay magiging nasa tabi ni Kang Ha. Sino mang humawak sa kanya ay magiging kaaway din ni Jung. Pinaalalahan ni Rion si Jung, sa Joshin School siya pa rin ang boss. Ngunit hindi natakot si Jung at direktang hinila palayo si Kang Ha.
Sa isang lugar na walang naiwan, nagtaka pagkatapos si Jung kay Kang Ha kung ano ang tunay niyang layunin sa pagpasok sa Joshin School. Marahil alam na ni Jung ang lahat. Walang balak na ituloy ni Kang Ha na itago ito. Pumasok si Kang Ha sa Joshin School, kinuha ang pinakamataas na posisyon ni Jung dahil kapag nasa posisyong iyon siya, masisiyahan siya sa maraming benepisyo. Ang matrikula at isang pagkakataon na mag-aral sa ibang bansa na sa nakaraan ay walang scholar ang nakagawa. Ang posisyong iyon ay palaging nasa mga kamay ng mga anak ng tycoon. Nais subukan ni Kang Ha na baguhin ang kasaysayan. Halos paniwalaan siya ni Jung dahil ayon sa mga dokumento ng investigasyon tungkol kay Kang Ha, wala siyang mga kapatid sa pamilya. Ang hinala na naparito si Kang Ha para maghiganti para sa estudyanteng namatay 1 taon na ang nakalilipas ay ganap na walang batayan. Sa kabilang banda, pagkatapos masaksihan ang pagprotekta ni Jung kay Kang Ha, sobrang galit sa puso ni Rion. Kailangan niyang magboxing para magpalipas ng nararamdaman, ngunit patuloy na naaalala ang sandaling hinawakan ni Jung ang kamay ni Kang Ha at naglakad sa harapan niya. Muling nagalit si Rion at nagpa siyang pagbabayarin si Kang Ha. Kinabukasan, nakatanggap si Rion ng text message mula kay Hira. Ngayon ay nagkukunwaring nagde-date ang dalawa, sumusunod sa plano ni Hira, kaya nais nitong pakinggan siya ni Rion. Sunduin mo ako para pumasok sa paaralan ngayon. Malamig na pumayag si Rion na ikinatuwa ni Hira. Nag-ayos ito para magmukhang maganda, pagkatapos ay bumaba para hintayin si Rion. Sa kabilang banda, dumating din si Jung para sunduin si Kang Ha. Magbibisikleta sana ito papasok sa paaralan. Isinakay ni Jung pareho ito at ang bisikleta sa kanyang sasakyan. Sobrang excited si Kang Ha. Sa loob ng sasakyan, unang beses niyang makakita ng magkabit ng bisikleta sa isang kotse. May mga tanong si Jung sa sandaling iyon. Saan galing ang bracelet sa kamay ni Kang Ha? Ito ay isang friendship bracelet kasama ang band member na si Seo Yu na kasama sa banda ni Kang Ha na nag-perform sa house party ni Jung noong nakaraan. Ang bawat isa sa banda ay may ganoong bracelet. Sa wakas, naalis ang mga pagdududa ni Jung tungkol kay Kang Ha. Di nagtagal, pumasok sa paaralan sina Kang Ha at Jung. Nang makita silang magkasamang pumasok sa paaralan, pinag-uusapan ito ng mga kaibigan. Kusang hinawakan ni Kang Ha ang kamay ni Jung at pumasok at hindi sinasadyang nakita ang principal. Nagulat ito. Ipinagpatuloy ni Jung ang paggiit ng kanyang soberanya. Ano ba ang problema mo? Ikinatakot ng principal. Nagpunta ang homeroom teacher para kausapin ang principal. Unang beses kong makita si Jung na hawak ang kamay ng isang batang lalaking hindi si Rion sa paaralan. Anong mga trick ang ginawa ni Kang Ha? Inilabas ng principal ang kanyang galit sa homeroom teacher. Ito ang dapat ipag-alala ng mga guro. Agad na humingi ng tawad ang homeroom teacher at umurong. Pagkatapos, nagtungo ito sa espesyal na klase sa Ingles para lamang sa 4 na tycoon na estudyante. Ngunit ngayong araw, naroon din si Kang Ha. Inayos ni Jung ang matrikula para makasali si Kang Ha sa kanya sa isang espesyal na klase. Kinakabahan ang 3 tao. Hiniling pa rin ni Rion sa homeroom teacher na simulan ang lecture. Sa pagtatapos ng klase, inihatid ni Jung si Kang Ha palabas ng silid-aralan. Nagalit si Hira at sinabi kay Rion, dapat kang gumawa ng isang bagay. Ipinakita ni Rion na wala siyang pakialam. Tumikit sa kanya si Hira at nag-acting cute. Agad na pinaalalahan ni Rion na nagkukunwaran lang silang nagde-date. Pinakamabuting huwag lumampas sa limitasyon. Kailangang pakawalan ni Hira si Rion. Ngayon ang mga estudyante sa paaralan ay nagsimulang tumingin kay Kang Ha ng ibang mga mata. Kahit na umasa lamang siya kay Jung, may pagkakaiba pa rin sa pagitan ng mayaman at mahirap. Biglang, tumakbo ang presidente para hanapin si Kang Ha na nais dalhin ito sa isang pribadong silid para mag-usap. Direktang lumuhod ang taong ito at humingi ng tawad kay Kang Ha at ipinaliwanag na lahat ay napilitan ng mga pangyayari. Kung hindi niya papahirapan si Kang Ha, aasikasuhin din siya ng grupo ni Rion. Nagtaka si Kang Ha. Hindi naman dapat katakutan ng leader si Jung. Sa totoo lang, ang ama ng presidente ay nagtatrabaho sa Jung Family Group at ang scholarship na natatanggap ng leader ay sponsor din ng grupo. Nais ng presidente na makipaglaban o gumawa ng anuman si Kang Ha, huwag lamang magsabi ng masasamang bagay tungkol sa kanya sa harapan ni Jung. Nakita ni Kang Ha ang duwag na mukha ng leader at wala itong pakialam sa kanya. Pinayuhan lamang ang leader ng isang pangungusap. Maging tao, huwag maging aso. Lumingon at umalis si Kang Ha. Nasigawan ng leader kaya galit ito ngunit hindi makalaban. Sa kabilang banda, palihim na nakipagkita ang homeroom teacher kay Woo Jin. Nagtaka ito kung naghiwalay na ba sina Rion at Jung o nagagalitan lang at sinusubukang pag-inisan ang isa't isa. Kumpirmado ni Woo Jin ang paghihiwalay ni Jung ngunit hindi pa rin pumapayag si Rion. Kaya ano ang relasyon ni na Jung at Kang Ha? Iniisip ni Woo Jin na ito ay isang pansamantalang relasyon. Sa lalong madaling panahon ay magwawakas ang relasyong iyon. Hinalikan ni Woo Jin ang guro para pasiglahin ito. Magiging maayos din ang lahat sa lalong madaling panahon. Paano kung may makakita?
Nagustuhan ito ng guro ngunit tila nahihiya pa rin. Sa panahong ito, nagtungo si Kang Ha sa locker room at natuklasan ng isang note na naiwan ng isang tao sa cabinet na nagpapaalala sa kanya na mag-ingat kay Rion kung ayaw niyang maging tulad ng kanyang pumanaw na kapatid. Napagtanto ni Kang Ha na may nakakaalam sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Rion at ninakaw ang isang piraso ng papel. Nais bawiin ni Kang Ha ang kanyang mga bagay. Direktang itinapon ni Rion ang mga ito palayo sa kanyang kamay. Pumasok ang ibang mga estudyante. Nagpa siya si Kang Ha na huwag pansinin si Rion. Pagkatapos magpalit, nagtungo si Rion sa rugby field at hindi sinasadyang nakita si Jung dito. Dumating din ito para manood ng kompetisyon, ngunit nagkunwaring wala itong pakialam kay Rion. Nagtungo si Jung sa pinakamataas na lugar sa stands at nakita si Kang Ha na nagte-text na nagkikita sa naglagay ng isang piraso ng papel sa cabinet para magkita at mag-usap. Nakatanggap ng mga order ang monitor na sundan si Kang Ha at patuloy na tahimik na pinagmamasdan nito. Biglang may grupo ng mga kaibigan na lumapit at itinanoong kung paano nauto ni Kang Ha ang Diyosa. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ng maayos. Sa harap ng masigasig na pagsigaw ng mga tagahanga, mahigpit na naglaro ang koponan ni Rion. Nais talaga nitong ipakita kay Jung na siya ay isang hindi matatalong tao. Sinabi ni Jung na wala siyang pakialam kay Rion, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakatuon sa kanya. Sa huli, nanalo ang koponan ni Rion. Direktang nagtungo ito sa kung saan sumisigaw si Hira at kusang hinalikan ito at hinayaan makita ito ni Jung. Hindi ito nagpakita ng anumang pagkagulat. Si Hira lamang ang sobrang tuwa at direktang hinalikan muli si Rion. Pagkatapos ng grand celebration ni Rion, alam ng lahat ng estudyante na magpapakita na siya sa publiko kasama ang isang bagong tao. Pinuri si Hira ng kanyang mga kaibigan. Mula ngayon, siya ang magiging bagong reyna ng Joshin School. Biglang lumitaw ang isang batang lalaking nagmamaneho ng motorsiklo sa harapan ni Hira. Siya ang palihim na umiibig kay Hira. Hindi niya matanggap ang pagkabigla kanina. Hiniling ng batang lalaki na sumakay si Hira sa motor at pumunta sa ibang lugar para mag-usap. Sumang-ayon si Hira na sumama sa batang lalaki. Di nagtagal, nagtungo ang dalawa sa parke. Itinanoong ng batang lalaki kay Hira kung bakit niya ito dinaya. Naguluhan si Hira. Ano ang dinaya ko sa iyo? Sa totoo lang, nakipagpustahan na si Hira sa kanyang mga kaibigan na maaari niyang akitin ang isang batang lalaki sa kama para sa kanya. Isang one-night stand lang iyon, ngunit nakatagpo siya ng tamang batang lalaking sawi sa pag-ibig. Hanggang ngayon ay pinupursige siya ng batang lalaki. Hindi siya sumagot, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan. Ano ang dahilan kung bakit hindi mo ako gusto? Sinabi ni Hira na matagal na niyang gusto ang isang tao at ang taong ito ay mas mayaman at mas gwapo kaysa sa kanya. Wala nang masabi ang batang lalaki kaya kailangan niyang pakawalan si Hira. Sinundo din ito ng isang bodyguard para iuwi. Sa panahong ito, nakarating si Kang Ha sa lugar ng pagkikita kasama ang taong nagpadala ng note na babala. Ang kanyang matalik na kaibigan pala. Inanyayahan ni Kang Ha ang kanyang matalik na kaibigan sa cafe para mag-usap. Sinusundan pa rin ng monitor si Kang Ha. Sa cafe, humingi ng tawad ang kanyang matalik na kaibigan kay Kang Ha. May sarili itong mga hirap kaya hindi ito nangahas na kausapin si Kang Ha sa paaralan. Hindi sinisisi ni Kang Ha ang kanyang matalik na kaibigan. Nais niyang alamin ang tungkol sa aksidente ng kanyang kapatid. Ito ay isang aksidente sa sasakyan at wala namang investigasyon ng pulis. Alam lamang ng kanyang matalik na kaibigan ang pagpunta ni Kang Ha dito, ngunit akala nito ay set up ni Rion kaya pinaalalahanan niya si Kang Ha na mag-ingat. Ngayong may suporta si Kang Ha kay Jung, maaari na niyang ligtas na imbestigahan ang kaso ng kanyang kapatid. Nais din niyang ilantad ang madilim na lihim sa Joshin School. Ngunit hindi magagawa ni Kang Ha itong mag-isa. Nais niyang humingi ng tulong sa kanyang matalik na kaibigan. Medyo takot ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit pumayag pa rin. Kailangan nitong lapitan si Rion para tulungan si Kang Ha na makuha ang password ng kanyang personal na locker. Pinaghihinalaan ni Kang Ha na nagtatago ng droga sa loob si Rion. Ito ang magiging perpektong ebidensya para idenunsyo. Narinig ng monitor ang plano ni Kang Ha sa kanyang matalik na kaibigan na hindi alam kung kaaway o kaibigan ng monitor. Nang gabi, bumalik si Rion sa villa at natuklasang nakapark ang sasakyan ni Jung sa harap ng gate. Bumaba si Rion sa sasakyan at inanyayahan si Jung na pumasok sa bahay para mag-usap. Nagtaka si Jung kung bakit niya isinama si Hira dito. Nais ni Rion na iwan na lang ni Jung ang kanyang matalik na kaibigan. Inulit ni Rion ang mga salita ni Jung. Ayaw kong magpaliwanag ng anuman. Biglang, tumawag si Hira kay Rion. Hiniling ni Rion na pumunta si Hira sa villa. Pagkatapos ay sinabihan si Jung na hayaan si Hira na magpaliwanag sa kanya. Masayang-masaya na pumunta si Hira sa villa ni Rion at ipinagmayabang pa ito sa kanyang matalik na kaibigan. Magiging isang madamdaming gabi ngayon. Ngunit nakita niya si Jung sa gate
at mabilis na ipinaliwanag na hindi ito ang iniisip niya. Wala namang iniisip si Jung at pinayuhan lamang si Hira na huwag masyadong malalim sa laro ni Rion. Hindi pa rin ito pinansin ni Hira. Pagkatapos umalis si Jung, pumasok si Hira sa villa para hanapin si Rion. Sinalubong siya ng katulong. Naghihintay si Rion sa silid. Mayabang na lumakad papasok si Hira at lumingon bilang isang reyna. Sa kabilang banda, pagkatapos umuwi, nakatanggap si Jung ng text message mula sa isang misteryosong tao. Nakalap na nito ang lahat ng scandalous na video at malapit nang ibigay ang mga ito sa ama ni Jung. Sobrang nag-alala ito at itinanoong kung ano ang layunin ng misteryosong tao. Ang viewed status lamang ang lumitaw. Biglang may kumatok sa pinto. Sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na nais siyang makita ng kanyang ama. Agad itong nagtungo sa silid para hanapin ang kanyang ama. Dito, inanunsyo ni President Yoon na naayos na ang kasal ni Jung sa panganay na anak ng Gangsong Group na naghahanda ng bumalik mula sa pag-aaral sa US. Hindi handa si Jung. Ibinunyag ng kanyang ama ang katotohanan. Mula noong nasa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina si Jung, inayos na ng kanyang ama ang kasal na ito para maglingkod sa kanyang mga interes. Naiintindihan ko, ngunit pinutol ng ama si Jung at hiniling dito na makinig lamang sa mga salita at lutasin ang masasamang chismis sa labas para maging perpektong manugang na babae. Kailangang tanggapin ni Jung. Kinabukasan, pumasok si Jung sa paaralan at pagkalabas pa lamang ng gate ay nakita niyang nakatayo si Kang Ha at naghihintay. Noong nakaraan, dumating si Jung para sunduin si Kang Ha. Ngayon, nais niyang gawin ang kabaligtaran. Sumakay si Jung sa lumang bisikleta ni Kang Ha at muling naranasan ang nakapagpapagaling na pakiramdam noong huling camping trip. Nagbisikleta si Kang Ha para dalhin si Jung sa isang roadside na restaurant. Kailangan itong kumain ng agahan bago pumasok sa paaralan. Excited si Kang Ha at agad binuhusan siya ni Jung ng isang timba ng malamig na tubig. Mula ngayon, huwag mo na akong gusto. Ayaw niyang masaktan si Kang Ha. Dinaya ni Jung si Kang Ha na wala siyang nararamdaman para sa kanya. Ngunit nabasa ni Kang Ha ang mga mata ni Jung. Nag-aalala at natatakot ito. Nagpadala ng positibong enerhiya si Kang Ha kay Jung, ngunit ayaw itong tanggapin at umalis. Lumingon si Kang Ha para tumingin at maaari lamang magbuntong hininga. Marahil ay napakarami ng pinagdaanan ng babaeng iyon. Nang gabi, inanyayahan ni Jung si Hira sa isang cafe at itinanoong ang pag-usad ng investigasyon ng misteryosong tao. Hindi ma-verify ng mga hacker ang mga may-ari ng account, maaari lamang mahanap ang IP ng taong nagpapadala ng mensahe. Nais ni Jung na magpatuloy ng mabilis. Nagkunwari si Hira na umiyak at humingi ng tawad kay Jung na nagsasabing dahil sa mga napilitang pangyayari, natatakot siyang may masamang mangyari kay Rion pagkatapos makipaghiwalay kay Jung, kaya pumayag siyang maging pansamantalang nobya ni Rion. Hindi tinanggap ni Jung, kahit sino ay maaari maliban kay Hira. Ito ang kanyang matalik na kaibigan, at saka hindi iyon ang estilo ni Rion. Sinasamantala lamang niya si Hira. Huwag nang mapasangkot sa mga laro ni Rion. Pagkatapos paalalahanan, tumayo si Jung para umalis. Mukhang hindi komportable si Hira. Kung hindi iyon ang kanyang estilo, pagkatapos ay unti-unti kong binabago. Sa kabilang banda, sumama si Kang Ha sa banda papunta sa school prom party. Ito ay isang party para lamang sa mayayamang pamilya. Ang mga estudyanteng nasa scholarship ay hindi pinapayagang lumahok. Maaari pa ring pumunta si Kang Ha sa pamamagitan ng pagiging musikero at makakapagkita pa ng pera. Sa loob, nakilala ni Kang Ha si Jung. Ang ganda-ganda mo ngayon. Palaging nagsasabi ng matatamis na salita si Kang Ha at palaging may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit palaging naiisip ni Jung na sa likod ng ngiting iyon ay may ilang lihim. Kumpirmado ni Kang Ha na wala. Umalis si Jung nang hindi naniniwala. Lumitaw ang pangunahing tauhan ng party, ang may-ari ng Joshin Tycoon Group, sina Rion at ang kanyang ina ay mainit na sinalubong. Opisyal na nagsimula ang party. Nagtungo ang ina ni Rion sa podium para mag-anyaya ng alak at binati ang lahat ng isang masayang gabi. Nakapokus si Kang Ha sa pagtugtog ng piano. Ang mga anak ng tycoon ay may kani-kaniyang trabaho. Ang party ay magiging isang pagkakataon para tulungan silang palawakin ang kanilang relasyon. Pagkatapos, dumating ang ama ni Hira sa kanyang anak at inilabas ito para mag-usap. Alam nitong magkaibigan sina Hira at Jung at nais hilingin sa kanyang anak na kumonekta kay President Yoon para tumawag ng pamumuhunan sa isang mahalagang proyekto. Nang dumaan si Jung, tinawag siya ni Hira para ihatid ang mensahe ng kanyang ama. Ngunit direkta itong tinanggihan ni Jung. Mabilis na sinundan ni Hira si Jung papasok sa banyo. Bakit mo ako hindi pinansin? Tahasang tinanggihan ni Jung si Hira pagkatapos ay unang lumabas na nagiwan kay Hira na may masamang pakiramdam. Sa labas, nagtungo si Rion para kausapin si Jung at pinuri ito na napakaganda. Marami na itong narinig ni Jung kaya wala siyang pakialam.
Ngunit nakatayo si Hira sa tabi na iniisip na bagamat sila ni Rion ay nagde-date, hindi kailanman mananalo si Hira sa kanyang pag-ibig. Tiningnan ang pagsasama ng mga pamilya ni Rion at Jung, ang ama ni Hira ay hindi kapareho ng antas para tumayo sa gilid. Lalong naging mabigat ang kanyang puso. Hinarap ng malakas ni Kang Ha ang piano at itinulak ang galit sa isang rurok. Nagpa siya si Hira na gumawa ng isang bagay. Hinila niya si Kang Ha sa harapan ni President Yoon at ipinakilala ito bilang nobyo ni Jung ay isang scholar na ikinagulat ng lahat ng nasa paligid. Hindi alam ni Kang Ha kung ano ang sasabihin. Napatigil si Jung sa kanyang pwesto na nakaharap sa malamig na tingin ng kanyang ama. Tumayo si Kang Ha para panagutan ito ngunit agad na pinaalalahanan ng ama ni Jung na walang lugar para magsalita si Kang Ha. Natapos ang party pagkatapos ng isang serya ng mga drama. Kinabukasan ng umaga, si Rion sa daan pa uwi ay naalala ang oras na siya ang nagdulot ng aksidente ng kapatid ni Kang Ha. Walang awa ang kanyang ipinakita. Pagkatapos magkasala, inilagay ni Rion ang sasakyang may basag na mga bintana sa garahe para walang makadiskubre ng mga clue. Bumalik sa realidad, walang pagsisisi si Rion. Hindi inaasahan, tinawagan siya ng kanyang ina para itanong kung nakauwi na siya. Pagkatapos matapos ang party, nag-book ang ina ni Rion ng pinakaunang flight papuntang ibang bansa. Sinabihan nito ang kanyang anak na alagaan ng mabuti ang kanyang sarili at makinig sa kung ano ang inayos ng butler para maging isang karapat-dapat na tagapagmana ng Joshin Group. Ngunit hindi gusto ni Rion ang ganoong uri ng buhay. Pagkarating sa bahay, agad siyang inutusan ng kanyang butler na pumasok sa paaralan. Ang class schedule ay kumalat mula umaga hanggang gabi. Sobrang sama ng loob ni Rion. Tao lang ako. Ang butler ay parang isang na-program na machine. Ginagawa ko lang ang sinasabi ng babae para maging pinakaperpektong tao ka. Galit na nagtungo si Rion sa kanyang silid. Di nagtagal, nagtungo siya sa bahay ni Woojin para humingi ng isang pagkain. Ang panghabambuhay na pangarap ni Rion ay makakain ng isang beses ng kanin na niluto ng kanyang ina. Ngunit kailangan niyang ipagawa ito sa ina ni Woojin. Hinayaan ng mga magulang ni Woojin na manatili ang dalawa para maglabas ng saloobin. Saka lamang naglabas ng saloobin si Rion kay Woojin. Naramdaman niyang sila ni Jung ay likas na magkapareha. Hindi siya mabubuhay nang wala si Jung. Ikinatakot ito ni Woojin at pinayuhan si Rion na huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Nag-aalala lang si Rion kay Jung. Hindi alam kung ano ang kanyang magiging kalagayan pagkatapos ng kagabi. Ang panig ni Jung ay pinagsasabihan ng kanyang ama. Dapat mong malaman ang iyong sariling posisyon. Huwag tangang baguhin ang lahat para sa ilang hamak na tao. Sinamantala din ng nakababatang kapatid na asarin si Jung. Ngunit agad na pinutol ng ama ang kanyang babala. Pinag-uusapan din kita. Manahimik ka at makinig. Mabilis na umalis ang kanyang nakababatang kapatid sa takot. Nagsimulang magpaliwanag si Jung sa kanyang ama na naaawa lamang siya kay Kang Ha at naging suporta nito sa paaralan. Pinaalalahan ng kanyang ama si Jung sa halaga ng awa. Hindi ba sapat ang buhay ng batang lalaki noon? Nag-alala si Jung at agad na humingi ng tawad sa kanyang ama at nangakong lalayo kay Kang Ha. Pinayagan ng kanyang ama na bumalik si Jung sa kanyang silid. Sa labas, naghihintay ang kanyang nakababatang kapatid para kay Jung at sinisisi ito dahil sa kanya kaya siya nasigawan ng ama. Pinaalalahan ni Jung ang nakababatang kapatid na mag-ingat sa kanyang bibig. Ang gulo ay nanggagaling sa bibig. Pinaalalahan ng nakababatang kapatid si Jung sa kontratang pinirmahan nila. Huwag kalimutan ang kanyang hawak. Agad na ibinaba ni Jung ang kanyang pagmamataas. Nang gabi, dinala ng matalik na kaibigan si Kang Ha sa dressing room. Mayroon na siyang password ng personal na locker ni Rion. Pagkatapos matagumpay na ma-unlock ng kanyang matalik na kaibigan, natuklasan ni Kang Ha na may larawan ni Jung sa loob ng locker. Ngunit hindi ito larawan kasama si Rion, kundi kasama ang kapatid ni Kang Ha. Hindi inaasahang ngumiti nang napakaliwanag si Jung noon. Marahil ang panahong kasama niya ang kapatid ni Kang Ha ang pinakamasayang panahon nang hindi kailangang mag-alala bilang panganay na anak na babae ng isang tycoon. Kinabukasan, pumasok ang mga estudyante ng normal. Nang makita lamang na lumabas ng sasakyan si Rion, agad na nagmamadaling pumunta sa kanya si Hira. Nakita ng ibang mga babaeng estudyante ang intensyon ni Hira na makipagkita kay Jung. Pinili niya si Rion bilang isang kalasag. Dumating si Kang Ha kay Jung at itinanoong ang nangyari noong nakaraang gabi. Ayos lang si Jung. Nais din nitong humingi ng tawad kay Kang Ha para sa mga nakakainsultong aksyon ng kanyang ama. Walang anumang pinansin si Kang Ha. Pinaalalahan ni Jung si Kang Ha na lumayo sa chismis at umalis. Itinanoong ni Kang Ha kung may nararamdaman pa rin ito para kay Rion. Sobrang galit ni Jung at sinabing may mga bagay na hindi niya dapat malaman ng sobra. Muling ngumiti si Kang Ha kung tama o mali ang kanyang hula. Nais ni Kang Ha na opisyal na makipag-date kay Jung at tulungan itong makalimutan si Rion. Nais kong makita ang iyong masayang ngiti.
Ipinag-unita ng salita kay Jung ang kapatid ni Kang Ha. Parehong magkatulad sa isang kakaibang paraan. Ngunit natatakot si Jung na mangyari muli ang trahedya. Ayaw niyang pumasok si Kang Ha sa kanyang mundo. Masyado kaming magkaiba. Dapat manatili lamang si Kang Ha sa kanyang masayang mundo. At si Jung ay mananatili sa kanyang mundo. Iiwan ang kanyang mundo hanggang sa magkaroon siya ng sapat na lakas. Pagkatapos magsalita, lumingon at umalis si Jung na nag-iwan kay Kang Ha na malalim ang pag-iisip. Sa kabilang banda, muling magkasamang pumasok sa silid sina Woo Jin at ang homeroom teacher. Pagkatapos nilang matapos, nakatanggap ng tawag sa telepono si Woo Jin at mabilis itong umalis. Nagselos ang homeroom teacher. Hindi mo ba ako niyayakap? Ang isang playboy na tulad ni Woo Jin ay hindi alam kung ano ang pag-ibig. Ibinigay ni Woo Jin ang isang Hermes bag sa homeroom teacher. Pagkatapos, kahit gaano pa ito nagsiselos, masayang kinuha ng homeroom teacher ang designer bag para ipakita ito sa buong paaralan. Sa kasamaang palad, nabangga nito si Jung at pinilit nito si Jung na humingi ng tawad. Talagang naging matapang ngayon ang homeroom teacher at nangahas pang pagsabihan si Jung sa harap ng lahat. Ngunit hindi matatakpan ng isang branded na bag ang kahirapan. Agad na namutla ang homeroom teacher sa mga salita ni Jung. Umalis si Jung nang may paghamak. Sa panahong ito, bumalik ang principal sa opisina nang palabas ang kanyang anak. Itinanoong ng principal sa monitor kung ano ang ginagawa nito dito. May nakalimutan daw ito. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwan. Alam ng principal na may itinatago ang monitor. Mabilis nitong sinabi na may klase at humingi ng pahintulot kay ina na umuna ng umalis. Pagkatapos, nagtungo ang monitor sa library at tinuruan ang matalik na kaibigan ni Kang Ha na gawin ang kanyang takdang aralin. Itinanoong ng monitor ang relasyon sa pagitan nito at ni Kang Ha. Balak pa rin nitong itago ito at agad na inilantad ng monitor. Nakita ko ang dalawang tao sa cafe. Napilitang aminin ng matalik na kaibigan ni Kang Ha ang lahat. Nangako ang monitor na itago ito para sa kanya. Sa panahong ito, nakatanggap si Kang Ha ng anonymous na text message na naglalaman ng video ng kapatid ni Kang Ha na binubuli. Sobrang galit niya nang makita ito. Biglang lumitaw si Hira at nais pasalamatan siya ni Kang Ha sa pagtulong dito na makilala ang ama ni Jung. Dapat alam mo na mahirap kausapin ni ibang tao si President Yoon. Ngunit alam ni Kang Ha na nais ipahiya ni Hira si Jung. Sinasabi ni Hira kay Kang Ha ang totoo. Marahil narinig mo na rin ang batang lalaking na aksidente 1 taon na ang nakalilipas. Sino sa palagay mo ang salarin? Kumpirmado ni Kang Ha na ito ay si Rion. Ngunit tinanggihan ito ni Hira. Si Rion ang tagapagmana ng Joseon Group. Normal na magalit at aksidenteng makasaksak ng isang tao. Ang tunay na nagkamali ay si Jung dahil naaawa siya sa batang lalaking iyon at pinapayagan itong makialam sa buhay ng isang grupo ng mga tycoon na kaibigan na nagdulot ng malungkot na wakas para sa batang lalaki. Pinaalalahan ni Hira si Kang Ha, ang iyong sitwasyon ay hindi naiiba sa batang lalaking iyon kaya maagang malaman na mahirap ng umatras. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Hira. Malungkot ang puso ni Kang Ha. Tulad ng sinabi ni Hira, si Jung ang pinakamalaking sanhi ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa panahong ito, nasa klase ang lahat. Biglang nakatanggap si Jung ng text message. Alam ng misteryosong tao na pupunta ito sa ibang bansa. Hindi na binigyan ng mas maraming oras para mag-isip si Jung. Ipinadala ng taong ito ang isang nakalakip na video. Napakahabang linya ng mensahe. Mabilis na tumakbo palabas si Jung sa pag-aalala. Hinabol siya ni Kang Ha at Rion. Naispigilan ni Hira si Rion ngunit hindi kaya. Hindi inaasahan, may 2 tao ang nagpo-post ng text message kabilang sina Woo Jin at ang guro na nakita si Jung na dumadaan. Ang guro ay may masamang ngiti. Hinabol ni Kang Ha ngunit hinawakan siya ni Rion. Sinabihan niya si Kang Ha na ang dahilan kung bakit sobrang nag-aalala si Jung ay dahil kay President Yoon. Alam ni Rion na ang relasyon ni Kang Ha at Jung ay parang isang time bomb. Maaari nitong sirain ang nararamdaman ni Jung anumang oras. Ang pinakamahusay na paraan ay iwan ni Kang Ha si Jung. Huwag isiping ang mga mayaman ay hindi kailangang magtiis ng pressure. Hindi mo alam ang aming mga pinagdaanan. Naging malamig ang mga mata ni Rion. Tiningnan din siya ng diretso ni Kang Ha nang hindi kumikrap. Pagkatapos, 2 batang lalaki ang tumakbo papunta. Sila ang papalit kay Rion para asikasuhin si Kang Ha. Ginawa rin ba ninyo ito sa batang lalaki 1 taon na ang nakalilipas? Agad na napatigil ang 3. Napilitang ngumiti si Kang Ha na nakalimutang ipinagbabawal ng Joseon School na pag-usapan iyon ng mga estudyante. Lumapit si Rion at itinanoong kay Kang Ha kung sino siya para sagutin ang tanong na iyon. Nagtungo si Rion kay Woo Jin at hiniling na imbestigahan nito si Kang Ha. Karaniwan, ang mga iskolar ay takot na takot kay Rion. Tanging si Kang Ha lamang ang hindi natakot. May isang bagay na mas nakakatakot ang tumulong sa kanya na malampasan ang takot. Nangako si Woo Jin na tutulungan si Rion na mag-imbestiga ng detalyado.
Sa kabilang banda, nagpa-appointment si Hira para makipagkita kay Jung at tutulungan ito sa huling bagay bilang isang kaibigan. Natagpuan na ng hacker ang lokasyon ng misteryosong taong nagpadala ng mensahe na galing sa Joshin School. Mula ngayon, magwawakas na ang pagkakaibigan ni Hira at Jung. Dahil lamang sa isang lalaki, inaamin ni Hira kay Jung na gusto na niya si Rion mula kindergarten. Ngunit may nararamdaman si Rion para kay Jung. Nagpa siya itong i-give up siya. Hayagan nilalabanan ni Hira si Rion. Agad na humiling si Jung na mag-withdraw. Sinisisi lamang ni Jung na masyadong bulag si Hira. Alam na sinasamantala lang siya ni Rion, sinubukan pa ring sumugod. Kung magkaibigan pa rin silang dalawa, tiyak na papaluin ni Jung si Hira para magising ito. Ngunit ngayon wala na siyang karapatang iyon. Iniwan ni Jung si Hira. Sa daan pa uwi, naalala ni Hira ang mga alaala noong siya ay bata pa, pagkatapos ay lumaki kasama si Jung at biglang naluha na hindi alam kung tama o mali ang pagpili na iwan ang kanyang kaibigan para sa isang lalaki. Sa kabilang banda, bumalik si Jung sa bahay. Inayos na ng kanyang ama ang isang appointment kasama si President Park at ang panganay na anak na magiging asawa rin ni Jung sa hinaharap. Ayaw nitong sumuway sa mga salita ng kanyang ama kaya maaari lamang itong tumango bilang pagsang-ayon na ikinasaya ni President Yoon. Pagkatapos, dinala nito ang kanyang anak sa isang blind date. Sobrang nasiyahan ang pamilya ng lalaki kay Jung dahil ito ay isang maganda at mahinahong babae. Naramdaman din ni President Yoon na angkop ang kabila para sa kanyang anak. Isang taong may mahusay na kakayahan sa trabaho. Masayang nag-uusap ang magkabilang panig. Tanging si Jung ang hindi komportable. Nagtago ito sa banyo. Paglabas, nagsimulang magsalita ang lalaking ito. Hindi kita nagsalita. Nais nitong anyayahan si Jung na maglakad-lakad at mag-usap. Ngunit nakatanggap si Jung ng text message mula sa isang misteryosong tao at agad na sinubukang magtago muna. Nagpadala ang misteryosong tao kay Jung ng isang larawan ng pregnancy test na may 2 linya na ikinagulat ni Jung. Nang lumapit ang lalaking ito para magtanong tungkol sa kanya, agad na isinuka ito ni Jung. Ang bagay ng kasal marahil dito na nagtatapos. Sa kabilang banda, hiningi ni Woo Jin sa homeroom teacher na kunin ang file ni Kang Ha. Pagkatapos ay dalhin ito kay Rion. Talagang walang kakaiba. Ngunit naguguluhan pa rin si Rion. Pinaalis siya ni Woo Jin. Ang isang scholar na tulad ni Kang Ha ay hindi makakagawa ng anumang gulo. Nag-aalala pa rin si Rion. Kinabukasan, pumasok si Rion sa klase at natuklas ang liban si Jung sa paaralan. Hindi ito makapag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Mas aktibo si Kang Ha. Nang hindi niya makita si Jung na pumasok sa klase, nagtungo ito sa kanyang bahay para hanapin siya ngunit hindi makapasok sa villa, kaya maaari lamang maghintay sa labas. Ngunit sa loob ng ilang araw, hindi pa rin lumitaw si Jung. Kaya galit na nagtungo si Rion para hanapin si Kang Ha na iniisip na alam nito ang nangyari kay Jung. Ayaw sagutin ni Kang Ha. Marahil hindi rin niya alam. Lumingon at umalis si Rion. Tanging si Hira ang matalino. Ang pagtatanong sa mga miyembro ng pamilya tungkol sa mga bagay ay malinaw. Nagpa-appointment ito sa kapatid ni Jung at mabilis na nakatagpo ng kapakipakinabang na impormasyon. Pagkatapos, dinala ni Hira ang kwento kay Woo Jin. Pagkatapos ng blind date, ilang araw na ang nakalilipas, ikinulong si Jung sa resort na naghihintay sa araw para pumunta sa New York. Nais ng President Yoon na mawala ang kanyang anak. Pinalaan ni Hira si Woo Jin na huwag sabihin ang kwentong ito kay Rion. May plano si Hira. Nagtaka si Woo Jin kay Hira kung ano ang nais nitong gawin. Umupo ito ng direkta kay Woo Jin. Maganda ba ako ngayon? Ipinikit ni Woo Jin ang kanyang mga mata at naghintay. Ngunit hinalikan lamang ni Hira ang kanyang pisngi. Napatunayan nito na oo. Mabilis na umalis si Hira. Maaring tumawa na lamang si Woo Jin. Pagkatapos, nagtungo si Hira sa villa ni Rion, nagspray ng mabangong pabango at naglakad papasok. Nag-aalala si Rion sa pagtawag at hindi sinagot ni Jung. Dumating si Hira para i-report ang balita kay Rion. Malapit nang pumunta sa New York si Jung. Tapos na ang love story ni na Rion at Jung. Nais hilingin ni Hira kay Rion na bigyan siya ng isang pagkakataon. Ngunit nais ni Rion na pumunta sa resort villa para hanapin si Jung. Naging ganito ang pangyayari. Natuklasan na ni Rion na magkapatid sina Kang Ha at ang batang lalaking pinatay nito. Sa panahong ito, nakatanggap si Kang Ha ng mensahe mula kay Hira na nagtuturo sa kanya kung saan ikinulong si Jung. Sinundan ni Kang Ha ang mga direksyon papunta sa resort villa. Totoo, nandito si Jung. Pinalayas nito si Kang Ha, ngunit sinundan niya ito nang sadya papasok. Nais malaman ni Kang Ha ang nangyari para makita kung may paraan para mailabas si Jung dito. Pinapauwi pa rin nito si Kang Ha. Hindi ka makakatulong. Matigas ang ulo pa rin ni Kang Ha. Pagkatapos, mananatili ako dito para hindi ka malungkot. Hindi mapakali si Jung at inamin na pinagbabantaan ito. Nagtaka si Kang Ha tungkol sa dahilan. Sinabi nito dahil pumatay ako ng isang tao. Emosyonal na sinabi ni Jung ang pangalan ng taong iyon. Inamin din ni Kang Ha kay Jung, ang taong binanggit nito ay ang kanyang kapatid.
Tumingin ang dalawa sa isa't isa na hindi alam kung ano ang sasabihin. Naalala ni Jung ang oras na nakilala ang kapatid ni Kang Ha dahil aksidenteng itinapon ng kapatid ni Kang Ha ang bola at nadumihan ang shirt ni Rion. Bagamat itinapon lamang ni Rion ang shirt, pabalik at umalis, pinagsasabihan pa rin ng kanyang mga kaklase ang kapatid ni Kang Ha. Tumakbo ito sa takot at hinabol ng isang grupo ng mga kaibigan. Kailangang tumakas ang kapatid ni Kang Ha papunta sa library. Aksidente nitong nahuli si Jung at ang kanyang kapatid na nag-aaway. At ginamit ng kanyang kapatid ang isang mainit na larawan para pagbantaan si Jung at pinilit itong ibigay ang minanang mga ari-arian kung hindi ay sasabihin nito sa ama ang tungkol sa pagtulog ni Jung sa isang estranghong lalaki. Hinahamak ng kanyang kapatid si Jung at ang kanyang biological na ina na ang korporasyon ay dapat nasa kamay niya at ng kanyang stepmother. Parehong galit at nag-aalala si Jung. Kung talagang malalaman niyo ni Dad, hindi siya magkakaroon ng kapayapaan. Pagkatapos umalis ang kapatid ni Jung, nangahas lumitaw ang kapatid ni Kang Ha. Ibinigay nito ang candy, inaliw si Jung, at pagkatapos ay umupo sa isang sulok na tahimik na nagmamasid. Nang makita ang pag-iyak ni Jung dahil sa panonood ng pelikula, napagtanto ng kapatid ni Kang Ha na hindi ito isang malamig at walang emosyon na tao tulad ng mga chismis tungkol sa Joshin School Queen. Unti-unti, nagkakalakas ng loob ang kapatid ni Kang Ha na mapa sa tabi ni Jung. Masayang itinuring din ito ni Jung na isang mabuting kaibigan. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Rion ang kanilang kwento. Itinuring niyang isang tinik sa mata ang kapatid ni Kang Ha, kaya pinatay nito ang taong ito. Bumalik sa realidad, nalaman ni Kang Ha ang katotohanan mula kay Jung. Sinisi nito si Kang Ha sa paglapit sa kanya mula sa simula para magkaroon ng layunin. Hindi tinanggihan ni Kang Ha na noong una ay pinaghihinalaan niyang kahit sino sa paaralan ay maaaring pumatay, kasama si Jung. Habang lalo niyang nakikilala ito, lalo siyang naniniwala si Kang Ha na hindi ito ang gumawa. Ang nararamdaman ni Kang Ha para kay Jung ay taos puso rin. Ngunit may pangako pa rin siya sa kanyang pumanaw na kapatid, dapat ilantad ang katotohanan tungkol sa kanyang kamatayan. Hiningi ni Kang Ha ang tulong ni Jung. Sabihin mo sa akin ang buong katotohanan. Sinubukan iwasan ni Jung. Hinawakan siya ni Kang Ha. Pagkatapos biglang lumitaw si Rion. Makipag-away ka ngayon kay Kang Ha. Alam na rin ni Rion ang lahat. Nais mong maghiganti para sa iyong kapatid. Patuloy na ina-target ako. Iwanan mo si Jung kung ayaw mong maging tulad ng iyong kapatid. Galit na lumaban si Kang Ha kay Rion. Parehong sumugod sa labanan. Sa panahon ng labanan, nahulog si Kang Ha sa isang mahinang posisyon at maaari lamang magdepensa na nagpapaalala kay Jung sa kapatid ni Kang Ha. Pinahirapan din ito hanggang kamatayan ni Rion. Natakot si Jung at sumigaw para tumigil. Itinapon ni Rion si Kang Ha palabas pagkatapos ay tumakbo para yakapin si Jung. Maaring tumayo na lamang at manood si Kang Ha. Kinabukasan, ipinatawag si Kang Ha sa prinsipal. Dahil hindi magawa ang anuman sa kanya, inayos ng paaralan na makatanggap si Kang Ha ng buong scholarship sa ibang paaralan. Ngunit hindi tinanggap ni Kang Ha. Ang pag-graduate ng first class sa Joshin ay mapapansin ng mga prestihiyosong universidad. At saka, may buong scholarship din siya dito. Sobrang galit ng prinsipal. Sisirain ni Kang Ha ang Joshin School. Sa tuwing makikita siya, maaalala ng mga estudyante ang pumanaw na kapatid ni Kang Ha. Nagbanta ang prinsipal na paalisin siya. Ngunit hindi natakot si Kang Ha, sa halip ay hinamon niya ito. Walang dahilan ang paaralan para paalisin ang isang taong may pinakamataas na achievement tulad niya dahil isa siyang mahirap na batang lalaki. Ang recording ay magiging ebidensya. Nasa loob din ang mga salitang nagpapababa ng karangalan ng mga estudyante mula sa prinsipal. Napilitan itong pakawalan si Kang Ha. Sa kabilang banda, tinalakay ni Rion kay Woo Jin kung paano aasikasuhin si Kang Ha. Ngayon ay wala nang kinalaman kay Kang Ha si Jung. Gawin lamang ang paraang isang taon na ang nakalilipas pagkatapos ay maaari nang maging kasama ni Rion si Jung. Nag-aalala si Woo Jin kay Hira. Hindi ba sila nagde-date? Alam ni Rion na may nararamdaman si Woo Jin para kay Hira at nais ni Woo Jin na alagaan si Hira para sa kanya. Sa kabilang banda, dinala sa bahay si Jung ng kanyang dating bagay. Malapit nang pumunta silang dalawa sa Amerika ng magkasama. Ngunit sinali na ito para hawakan ng basta-basta si Jung. Matiyagang bumaba ito ng sasakyan. Naghihintay si Rion sa harap ng gate at inakay si Jung papunta sa lawa para mag-usap. Pinaalalahan ni Rion si Jung na mag-ingat kay Kang Ha mula ngayon. Sinabi ni Jung na ang taong kailangan niyang pag-ingatan ay si Rion. Ikaw ay isang tirano, ngunit isasakripisyo ng demonyo ang buong mundo para protektahan ka. Hindi kailangan ni Jung ng sino mang magprotekta dahil malapit na siyang pumunta sa Amerika at kalimutan ang lahat dito. Hindi hahayaan ni Rion na mangyari iyon. Pinaalalahan ni Jung si Rion na naghiwalay na sila. Kahit saan sila naroon, wala nang pagkakataon ng dalawa. Ngunit iginiit ni Rion na si Jung lamang ang mamahalin niya. Gagawin niya ang lahat para mabawi si Jung kahit na nangangahulugang pumunta sa impyerno. Pinapayuhan ni Jung si Rion
na huwag maging bulag. Ang love story na ito ay hindi magkakaroon ng magandang resulta para sa kanila at sa mga taong nasa paligid nila. Pagkatapos magsalita, iniwan ni Jung si Rion at umalis. Ngunit nagpasya na siya at hindi magbabago. Di nagtagal, bumalik si Jung sa bahay at nakita si Hira na masayang tumatawa kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Nagkunwari pa itong malapit kay Jung na ikinasuklam ng kanyang kapatid. Nagpadala si Hira ng imbitasyon kay Jung para pumunta sa isang farewell party bilang isang dating kaibigan. Dapat ay mag-ayos din siya ng isang maliit na party para kay Jung. May paghamak na sinabi ni Jung na ito ay isang celebration party na hindi naman labis. Hayagan na inamin ni Hira na ito ay isang celebration party para sa pag-alis ni Jung sa kanyang paglalakbay at binibigyan ito ng pagkakataon na maging kasama si Rion. Inamin ni Hira ang kanyang pag-ibig kay Rion na umaasang hindi gagawa ng anuman si Jung para hadlangan siya habang naghihintay ng mga resulta. Binati ni Jung silang dalawa. Marahil hindi ito makakapunta sa party dahil sabay ito sa oras ng flight. Bago magpaalam, naisyakapin ni Jung si Hira sa huling pagkakataon. Salamat at humihingi ng tawad sa iyo. Sobrang awkward ni Hira. Noong nakaraan ay naluha din ito. Marahil talagang itinuturing nilang dalawa ang isa't isa na mabuting kaibigan. Kinabukasan ng umaga, dumating ang mga bully para hanapin ang matalik na kaibigan ni Kang Ha na alam na itinatago nito ang pagkakakilanlan. Sobrang galit ng mga bully. Ang matalik na kaibigan ni Kang Ha ay may reputasyon bilang anak ng isang tycoon, ngunit ang kanyang ina ay isang prostitute. Ang kanyang biological na ama ay bumati lamang sa kanyang anak at pinilit itong pumasok sa Joshin School. Galing siya sa ganoong background at kaklase din ni Kang Ha sa middle school. Paano siya pahihintulutan ng mga bully? Buti na lamang lumitaw si Kang Ha para iligtas ang kanyang matalik na kaibigan pagkatapos ay nakipaglaban sa mga bully. Hindi nila kayang labanan si Kang Ha, ngunit walang nagmalasakit sa klase. Ang guro na dumaan ay nakakita sa kanya at hindi sila pinansin. Hindi na napigilan ng monitor, mabilis niyang hinila ang matalik na kaibigan ni Kang Ha at tumakbo ng una. Sinamantala din ni Kang Ha ang pagkakataon para tumakas. Sa labas, humingi ng tawad si Kang Ha sa kanyang matalik na kaibigan sa paglalagay sa kanya sa panganib. Nangako si Kang Ha na hindi nahahayaang mangyari itong muli. Galit na sinabi ng kanyang matalik na kaibigan kung paano babaguhin ni Kang Ha ang mga nakatagong tuntunin ng Joshin School. Pinayuhan ng kanyang matalik na kaibigan si Kang Ha na tumigil at lumipat sa ibang paaralan. Nais ng kanyang matalik na kaibigan na mag-aral ng tahimik sa Joshin School at sundin ang mga kagustuhan ng kanyang biological na ama. Kung magpapasya pa ring maghiganti si Kang Ha, hindi na ito mangahas na tumulong pa. Nang gabi, nagtago ang monitor sa kanyang silid at inilabas ang kanyang personal na laptop. Hindi inaasahan, sa nakalipas na panahon, nakalikom siya ng maraming data na naglalaman ng madilim na mga lihim ng Joshin School, drug trafficking, at ang opisyal na guro na nakikipagtalik sa mga estudyante, pambubuli sa mga kaklase, kasama ang sex scene video ni Jung. Naging ganito ang pangyayari. Ang class president ang misteryosong tao. Binibigyan niya ng babala si Jung, kailangan nitong manatili hanggang sa matapos ang plano na ikinalito ni Jung. Aksidente itong nabangga ang monitor. Humingi ito ng tawad, ngunit wala sa mood na magmalasakit si Jung. Pagkatapos lumakad ng kaunti, muling nakilala ni Jung si Kang Ha. Inakay nito si Kang Ha sa isang pribadong silid. Sasabihin ko sa kanya ang buong katotohanan tungkol sa aksidente ng kanyang kapatid. Sa araw ng pagdiriwang ng kaarawan ni Woo Jin, 1 taon na ang nakalilipas, naroon din ang kapatid ni Kang Ha dahil binubuli siya ng kanyang mga kaklase. Tumakbo ito sa kalye at nabangga ng isang sasakyan. Inaamin ni Jung na nagkasala siya sa kanyang sarili. Kung hindi siya naging magkaibigan ng kapatid ni Kang Ha, hindi siya kamumuhian ng kanyang mga kaklase. Iniisip ni Kang Ha na lahat iyon ay mga utos ni Rion. Ngunit pinoprotektahan ni Jung si Rion. Hindi inaasahan, may nararamdaman pa rin siya para kay Rion. Sinabihan ni Jung si Kang Ha ng isang lihim. May isang taong nagbantay kay Jung sa paaralan. Pupunta siya sa Amerika at matatapos ang lahat. Ngunit natatakot siyang manatili at magdusa si Rion sa lahat ng sakit. Nais hilingin ni Jung kay Kang Ha na hanapin ang misteryosong tao. Nais din ni Kang Ha na makipagkita at makipagkamay sa taong iyon dahil pareho sila ng layunin. Ginamit ni Jung ang kanyang mga luha para pukawin ang simpatya. Hindi ba nangako siyang protektahan siya? Kung gayon, dapat tulungan ni Kang Ha si Jung na protektahan si Rion. Bagamat alam niyang makasarili siya, ngunit hindi siya makapagtiwala kanino man maliban kay Kang Ha. Ang lupit mo, Jung. Paano matutulungan ni Kang Ha ang kaaway? Malungkot itong umalis. Sa labas ng gate ng paaralan, dumating si Woo Jin para sunduin si Hira. Nandoon din ang homeroom teacher na naghihintay kay Woo Jin. Nakita nito ito kasama ang isa pang babae. Agad nitong tinawagan si Woo Jin, ngunit agad itong nagbitaw na ikinapaghinala ni Hira. May nililigawan ka ba?
Mabilis na itinanggi ni Woojin. Hindi nagkakamali ang intuition ng isang babae. Ngunit gusto kita ni Hira. Akala ni Hira ay nagbibiro si Woojin, ngunit ito ang katotohanan. Kailangan pa ring pilitin ni Woojin ang isang ngiti para magtago. Totoo, nagbibiro lang ako. Hindi ito naging masaya. Dinala ni Woojin si Hira sa bahay. May ilang itim na sasakyan sa harap ng gate. Tumakbo papasok si Hira para tingnan at natuklasang nakasil ang lahat ng kasangkapan. Ang huling regalo pa rin ng ama ay ang damit na binili nito para kay Hira para pumunta sa party ngayong gabi. Hinanap ni Hira ang kanyang ina para itanong kung ano ang nangyari. Niyakap lamang nito si Hira at umiyak at humingi ng tawad sa kanyang anak. Bangkarote na ang aming pamilya. Sa panahong ito, isang grupo ng mga estudyante sa scholarship ang dumating para hanapin si Kang Ha. Iniimbitahan sila sa farewell party ni Jung na iniisip na may konspirasyon sa bagay na ito. Marahil nais gamitin ng mga mayaman sila bilang libangan. Pinayuhan ni Kang Ha ang lahat na pumunta sa party. Dapat silang lumaban ng matapang para maiwasang maapakan ng mga anak ng mayayamang pamilya. Biglang lumitaw ang prinsipal. Ito ay isang espesyal na silid-aralan. Ang mga estudyante sa scholarship ay hindi pinapayagan dito. Galit na pinalayas nito ang lahat. Agad na hindi nangahas na manatili ang mga ito. Tiningnan ni Kang Ha ang prinsipal ng mga mapang-uyam na mata. Tiyak na nasira ang paaralan dahil sa mga taong katulad nito. Sa kabilang banda, naghiwalay ang pamilya kay Jung at inihatid ito sa paliparan para pumunta sa Amerika. Dumating ang nakababatang kapatid para asarin si Jung sa pagkalugi ng lahat at hiniling din nito na huwag nang bumalik ang kanyang kapatid. Galit si Jung ngunit kailangan pa ring pigilan at umalis. Nang gabi ng farewell party, ito pala ang party kung saan ginawang reyna si Hira. Pagkatapos umalis si Jung, dumating si Hira sa tabi ni Rion, isang perpektong hakbang. Gayunpaman, ngayong araw ay napakasimple ng pananamit ni Hira, ngunit naramdaman pa rin ni Woojin na napakaganda nito. Sinabihan nito si Hira na ngayong araw ay gagawin nito ang pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Hindi pinapansin ni Hira at nag-aalala lamang kung bakit hindi pa dumating si Rion. Biglang lumitaw si Kang Ha. Iba ang itsura ng suit sa kanya kaysa karaniwan. Naramdaman ni Hira na ito ang itsura ng isang anak ng tycoon, ngunit sa totoo lang mahirap pa rin siyang lalaki. Masayang sumali si Kang Ha sa lahat. Mahinahon pa rin gustong magtago sa isang sulok at magmasid ang monitor. Biglang nakatanggap ito ng text message mula kay Kang Ha. Saan mo nakuha ang mga video na iyon? Alam ni Kang Ha na ang class president ay isang misteryosong tao. Paglapit sa kanyang tabi, pinayuhan ni Kang Ha ang monitor na huwag magpanik. Ang dahilan kung bakit natuklasan ni Kang Ha ang lihim na ito ay dahil natagpuan niya ang keychain ng monitor nang dalawin ang libingan ng kanyang kapatid. Inilantad din si Kang Ha ng kanyang matalik na kaibigan tungkol sa mga kakaibang kilos ng monitor. Inamin ng monitor na ang kanyang pagkakakilanlan ay misteryosong tao. Nagtaka ito kung ano ang nais malaman ni Kang Ha. Kailangan ni Kang Ha ang lahat ng video na hawak ng class president para ilantad ang madilim na panig ng Jushin School. Sa panahong ito, nakatanggap ng mga mensahe sa kanilang telepono ang mga kaklase. Ang dating bagay ni Jung ay kakatapos lamang kunin sa paliparan dahil sa paggamit ng droga. Lahat iyon ay plano ni Rion para ibalik si Jung. Nang pumasok ang isang luxury car sa party, bumaba si Rion at Jung na magkahawak kamay para igiit ang soberanya. Babalik na tayo ngayon. Ito rin ang sagot para kay Hira na ikinadismaya nito. Tiningnan ni Rion si Kang Ha at pinayuhan ito na huwag din magpatuloy na mangarap kay Jung. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Hindi talaga natatakot si Kang Ha. Sa pagtatapos ng party, hinabol ni Hira si Rion. Bakit mo ako ginanoon? Galit pa rin si Hira kay Jung. Sa sandaling ito, sinira ni Jung ang isang magandang bagay para sa kanya. Pinayuhan ni na Rion at Jung si Hira na kumalma at hiniling kay Woojin na dalhin si Hira sa bahay. Ipinahayag nito na maghihiganti ito para sa kahihiyan ngayong araw. Wala siyang pakialam at hinayaan si Jung na magpatuloy. Hindi makapagpakalma si Hira at agad na hinawakan ni Woojin. Pagkatapos nito, dinala rin nito si Hira. Sunod-sunod na nagkakaproblema si Hira. Kumpiskado ang villa. Ngayon ay pansamantala na lamang itong mabubuhay sa isang apartment. Unang beses mabuhay sa isang masikip na silid na ikinadiwa ni Hira. Sa kabilang banda, ipinagkanulo ng homeroom teacher si Woojin, kaya nagpa siya itong maghiganti sa kanya. Kinuha ng homeroom teacher ang sasakyang sanhi ng aksidente at itinago ito sa garahe pagkatapos ay nagmaneho papunta sa isang lugar. Sa panahong ito, dinala ni Rion si Jung pabalik sa villa at naghanda ng isang simpleng pagkain para sa kanya. Naupo si Jung at nakipag-usap kay Rion at nais humingi ng tawad nito kay Kang Ha. Kahit na hindi niya alam kung sino ang nagdulot ng aksidente ng kapatid ni Kang Ha, ngunit may bahagi rin ng responsibilidad sina Rion at Jung. Sila ang lumikha ng hierarchy sa Jushin School na nagdulot ng pambubuli sa kapatid ni Kang Ha at sa mahirap na estudyante. Muling naging tensyon ang dalawa pagka-reconcile.
Hindi pa kailanman humingi ng tawad si Rion. Hindi ito kasing hirap ng iniisip mo. Ngunit determinado si Rion na huwag gawin ito. Naging helpless din si Jung. Kinabukasan ng umaga, dumating ang kanyang ina para hanapin si Woo Jin at inanunsyo na malapit nang tumakbo ang kanyang ama bilang pangulo at magkakaroon ng suporta mula sa pamilya ni Jung. Nagtaka si Woo Jin kung bakit hindi Joseon Group. Nakakuha ang kanyang ina ng patunay na nagtungo si Jung sa maternity hospital. Napilitan ang pamilya ni Jung na tulungan ang pagpapatakbo ng halalan kung hindi ay malalantad ang bagay na ito. Sa paaralan, hindi sinasadyang muling nakilala ni Jung si Kang Ha. Ngunit nang dumating ang class president para hanapin si Kang Ha at inalis ito. Lumapit ang homeroom teacher kay Jung at inasar ito tungkol sa kanyang panlasa at mga iskolar. Ngunit hindi ito nagtapos ng maayos. Sinabi ni Jung na mas mabuti ito kaysa isang matandang kalabaw na mahilig manginain sa mga batang damo. Sobrang galit ng homeroom teacher ngunit wala itong magawa. Hindi rin ito pinansin ni Jung at umalis. Sa hallway, natuklasan ni Jung si Kang Ha na naglalakad kasama ang isang grupo ng mga iskolar. Pinagsama-sama nito ang mga mahihinang taong binubuli para labanan ang mga mayayamang estudyante. Ngunit sa paaralan, may isang di nakasulat na tuntunin. Dapat apakan ang mga mahihirap na estudyante. Tumanggap sila ng pondo mula sa mayaman, kaya dapat silang magpasalamat para doon. Kaya gusto ba ninyong maging aso o tao? Kung kailangan nating mabuhay ng ganoon kaduwag, yuyurakan ang ating karangalan. Kung mawawalan ng karangalan ng lipunang ito, hindi na ito makapagpapatuloy na umiral. Inaamin ni Kang Ha na sinasamantala niya ang lahat para maghiganti para sa kanyang kapatid, ngunit nais din niyang magtayo ng isang patas na paaralan para magkaroon ang mga estudyante at malayang umunlad. Sumang-ayon ang lahat na subukan kasama si Kang Ha ng isang beses. Pagkatapos, tinalakay ni na Kang Ha at ang monitor ang plano. Sinabihan ng monitor si Kang Ha na ang bawat aksyon ay dapat maging maingat dahil lahat ng estudyante ay pinagmamasdan ng paaralan. Ang mga video na mayroon ang monitor ay ninakaw mula sa computer sa opisina ng principal. Iminungkahi ng monitor na atakehin ang pinakamataas na antas sa paaralan ay ang pinakamataas na henerasyon ng mga tycoon. Sina Rion at Jung ang unang layunin. I-post ang relationship video ng dalawang taong iyon online para malutas ang problema. Ngunit hindi sumasang-ayon si Kang Ha. Alam ng monitor na may nararamdaman ito para kay Jung. Kung magiging malambot ang ating puso, matatalo tayo. Madadamay ang lahat ng mga iskolar. Dapat pumili si Kang Ha ng pag-ibig o mga ideal. Sa kabilang banda, nagtungo si Jung para makipagkita kay Woo Jin. Nagagalit ito dahil hindi nito matawagan si Hira. Sinisisi ni Woo Jin si Jung. Ang kanyang desisyon ay nakakaapekto sa lahat. Kung hindi break ni Jung si Rion at pinili na maging kasama si Kang Ha, hindi nakakita ng pagkakataon si Hira kay Rion. Hindi naging mahirap ang sitwasyon ni Woo Jin sa pagpili ng panig kay Hira o Rion. Masaya ang 4 na tao ngunit 1 taon na ang nakalilipas dahil napalapit si Jung sa kapatid ni Kang Ha, lalong lumalala ang relasyon. Alam ni Jung ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Susubukan nitong iligtas ang kanyang relasyon sa lahat. Bago umalis, pinaalalahan din ni Jung si Woo Jin mangyaring gumawa ng tamang pagpili sa pagitan ni Hira at ang homeroom teacher. Ikinabahala nito ito. Tinatawagan nito ngunit hindi sinasagot ni Hira ang telepono. Nasa daan ito papunta sa isang appointment sa isang sawi sa pag-ibig na lalaki at sumang-ayong bigyan ito ng isang pagkakataon. Sobrang excited ng lalaking ito. Sa parehong panahon, naroon din ang nakababatang kapatid ni Jung. Medyo nadismaya ito dahil hindi nito maihatid ang kanyang kapatid sa Amerika. Ngunit mayroon pa ring kakilakilabot na lihim ang nakababatang kapatid ni Jung at nais ipakita ito kay Hira. Pagkatapos manood, lumabas si Hira at sinampal ang nakababatang kapatid ni Jung sa mukha at minura ito bilang isang immoral na nakababatang kapatid na nangahas mang ilis ng mainit na eksena ng kanyang kapatid at ipinadala pa ito sa katunggali ng kanyang kapatid. Si Hira ay isang masamang babae, ngunit isang masamang babae na may moral. Hindi ito gumawa ng anumang tulad ng pagpapakawala ng clip na ito. Maaring magalit at magmura sa langit ang nakababatang kapatid ni Jung. Galit itong umalis. Hindi inaasahan, muling naluha ito nang malaman na ginanoon na miserably ng kanyang kapatid si Jung. Sa panahong ito, nagtungo si Jung para hanapin si Kang Ha at nakita itong mabait na tumutulong sa matandang babae at masayang naglalaro ng water gun kasama ang grupo ng mga bata. Lumitaw si Jung sa harapan ni Kang Ha. May nais sabihin ito sa kanya. Nagtungo ang dalawa sa parke para umupo sa mga swing. Nais malaman ni Jung kung bakit palaging may positibong enerhiya si Kang Ha kahit na hindi ito mayaman at madalas tratuhin ng masama ng kanyang mga kaklase. Hindi alam ni Kang Ha ang dahilan. Naramdaman lamang nito na kung mabubuhay ito ng masaya at kapaki-pakinabang, magdadala ito ng kasiyahan sa maraming tao sa paligid nito. Naiinggit si Jung kay Kang Ha. Pinalakas nito ang loob ni Jung. Totoo, palaging may positibong enerhiya sa paligid mo.
Ipikit mo ang iyong mga mata at pakiramdaman ito. Kahit na kailangan mong magtiis ng maraming sakit at paghihirap, bukas ay magiging bughaw muli ang langit. Di nagtagal, inihatid ni Kang Ha pabalik si Jung. Sinabihan nito si Jung na natagpuan na nito ang taong nagpadala ng nagbabantang mensahe. Nais malaman ni Jung kung ano ang layunin ng taong iyon. Parehong layunin ng mga ito. Nais nilang bigyan ng katarungan ang mga naarestong estudyante ng pambubuli na nagdudulot ng parusa sa taong nag-udyok ng karahasan sa paaralan. Nakakita na si Kang Ha ng busog. Ngayon kailangan lamang niyang i-stretch ang bowstring para sirain ang hierarchical system sa Joshin School at ibalik ang lahat sa isang mapayapang buhay. Inaasahan nito na hindi masasaktan si Jung, ngunit nais protektahan ni Jung ang isang tao. Kung nais mong tirahin si Rion, ang palaso ni Kang Ha ay dapat munang dumaan kay Jung. Sa huli, kailangan pa ring magharap ang dalawa. Nang gabi, nag-ayos ng pagkikita ang homeroom teacher kay Woo Jin at dinala nito ang sasakyang sanhi ng aksidente. Nagtungo ang dalawa sa bar para mag-usap. Alam ni Woo Jin na nagsaselos ang homeroom teacher. Inamin din nito na may nararamdaman ito para sa kanya, hindi isang normal na sexual na relasyon. Pinaalalahan nito si Woo Jin na huwag kalimutan ang kanyang pagkakakilanlan. Alam nito na hindi ito karapat-dapat kay Woo Jin. Ang taong karapat-dapat sa iyo ay si Hira. Ikinagalit ni Woo Jin ang mga salitang iyon. Pinayuhan ng homeroom teacher na huwag maghinala ng kalokohan. Kinumpirma ng astang ito na tama ito. Dinadala nito ang mga susi ng sasakyang sanhi ng aksidente at galit na umalis. Nais ni Woo Jin na iwan nito ang susi, ngunit hindi ito pumayag dahil ito ay isang kayamanan na nagliligtas buhay. Pinaalalahan nito si Woo Jin na hanggat nasa tabi niya ito, magiging ligtas ito. Hindi ito naniwala. Inanunsyo ni Woo Jin na huminto at malapit nang makumpirma ito. Galit itong umalis na nagiwan kay Woo Jin na may masamang pakiramdam. Sa panahong ito, nagtungo sina Jung at ang kanyang ama sa bundok para mangaso. Tinuruan ni President Yoon ang kanyang anak kung paano tumpak na kilalanin ang prey. Huwag mag-atubiling atakehin. Aagawin ng awa ang iyong pagkakataon. Ngunit hindi makapaputok si Jung. Hindi nito kayang patayin ang magandang kuneho. Mula ngayon, ayaw din ni Jung na magtungo sa pangangaso. Akala ng kanyang ama na hindi nakinig si Jung. Direktang nakipagtalo ito na mula ngayon nais mabuhay ni Jung ang kanyang sariling buhay. Ngunit hindi pumayag si Presidente Yoon. Hanggat may dugo pa ring dumadaloy sa kanyang mga ugat, kailangan pa ring gampanan ni Jung ang kanyang tungkulin bilang isang anak na babae dahil ang kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng buhay. Itinutok ni President Yoon ang baril kay Jung para magbabala, pagkatapos ay nangangaso sa ibang direksyon. Itinutok ito ni Jung ngunit hindi nangahasilahin ang gatilyo. Galit itong umalis sa hunting ground. Sa kabilang banda, nag-aaral si Rion ng Ingles. Biglang nakatanggap ng text message na naglalaman ng isang sensitibong video nito kasama si Jung. Galit si Rion at agad na tinipon ang lahat ng mga tauhan. Kailangang mabilis na hanapin ang taong nagpadala ng mensahe at sa parehong panahon huwag hayaang malaman ito ng sinuman. Agad na idinipat ang order. Kinabukasan ng umaga, nakita ni Jung ang balita. Bangkarote ang pamilya ni Hira. Pinag-uusapan din ito ng lahat sa klase. Nagtungo si Jung sa klase para hanapin si Hira, ngunit hindi ito pumasok. Biglang lumitaw si Rion at hinila palabas si Jung. Sinabihan nito si Jung na may lihim na kumukuha ng kanilang mainit na eksena. Nangako si Rion na aasikasuhin ang lahat ng maayos para hindi masaktan si Jung. Niyayakap nito si Jung para aliwin ito. Sa kabilang banda, nagtungo si Kang Ha para makita ang prinsipal at binigyan ito ng isang huling pagkakataon para ituwid ang Joshin School. Tila wala pa ring pakialam ang prinsipal. Inaangkin ni Kang Ha na may ebidensya sa kamay. Kung hindi susundin ng prinsipal ang kahilingan, papanabugin niya ang buong Joshin School. Ngumiti pa rin ng may paghamak ang prinsipal. Hinawakan ng monitor si Kang Ha dahil kumilos ito ng walang babala. Bakit niya binalaan ng principal? Sinabihan ni Kang Ha ang monitor na ang mga mastermind na nagdulot ng lahat ay ang mga guro na nagtitiis sa masasamang aksyon ng mga estudyante. Iniisip ng monitor na dahil nais protektahan ni Kang Ha si Jung kaya hindi nito sinunod ang plano. Galit ang monitor dahil alam nitong sinasamantala siya ni Kang Ha. Biglang lumitaw si Jung. Sa totoo lang, ang misteryosong tao ay ang monitor. Sobrang nag-alala ito. Inilabas ni Kang Ha si Jung para mag-usap. Mukhang sinimulan mo na ang plano. Direktang inamin ito ni Kang Ha. Pinayuhan siya ni Jung na tumigil. Lulutasin niya ang problema mismo at aminin ang lahat at humingi ng pampublikong tawad sa lahat. Alam ni Jung ang mga kahihinatnang kakaharapin niya, ngunit nais pa rin nitong protektahan si Rion. Nais malaman ni Kang Ha kung bakit matigas ang ulo ni Jung. Dahil para sa kanya, si Rion ay buhay. Parehong-pareho siya sa akin. Sobrang malungkot si Kang Ha. Nagpa siya pa rin itong sundan ang kanyang mga ideal, bagamat masasaktan ang lahat ng sangkot.
Nais ni Kang Ha na ang susunod na henerasyon ng Jooshin School ay magkaroon ng maliwanag na kinabukasan. Iniwan niya si Jung para umalis. Nais ihayag ni Jung ang isa pang lihim kay Kang Ha. Buntis ako kay Rion. Nagtungo si Jung sa Amerika ng maraming beses para magpa-aborsyon ngunit hindi kayang tiisin. Sa huli, dahil sa pressure, nagka-miscarriage ito. Nagtaka si Kang Ha kung alam ba ito ni Rion. Umiling si Jung. Sinubukan nitong humanap ng paraan para maiwasan si Rion kahit makipaghiwalay dito na umaasang malalampasan ang pagkahumaling sa pagkawala ng kanyang anak. Ngunit lumitaw si Kang Ha para imbestigahan ang aksidente ng kanyang kapatid na hindi sinasadyang pukawin ang nakaraan ni Jung na nagdudulot ng muling pagkahulog sa kalungkutan. Alam ni Kang Ha na may sala siya kay Jung at biglang naluha. Ipinahayag din ni Jung kay Kang Ha na makikinig ito sa kanyang mga turo at gagawin ang gusto nito. Nais ni Jung na protektahan natin si Rion. Hahadlangan niya ang marahas na alon na ginawa ni Kang Ha na ikinalungkot nito. Sa kabilang banda, hinanap ni Woojin ang tirahan ni Hira at pinayuhan itong bumalik sa paaralan. Nagpasya na si Hira na mag-drop sa paaralan dahil ngayon ay hindi na ito karapat-dapat pumasok sa Jooshin School. Nais tulungan ni Woojin si Hira, ngunit anong katayuan ang ginagamit niya? Kaya maging akin. Nais maging kasama ni Woojin si Hira para maghiganti sa mga taong kinamumuhian nito. Gagampanan niya ang prinsipe para tulungan ng tahimik si Hira. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Hira na magsulat ng aplikasyon para umalis sa paaralan. Sinisisi ni Jung si Hira bilang isang taong marunong lamang magtago. Hiniling ni Hira kay Jung na alagaan ang kanyang sarili. Sobrang galit ito. Bakit ka lamang nagdudusa mag-isa? Hindi naintindihan ni Jung ang sinabi ni Hira. Galit itong tumayo at umalis. Pagkatapos, dumating si Hira para hanapin si Rion at minura ito bilang isang tanga. Ikinuwento ni Hira ang kwento ng naibulgang clip. Alam na rin iyon ni Rion, ngunit hindi nito mahulaan kung sino ang kumuha. Ang bilang iyon ay pag-aari ng pamilya ni Jung. Hulaan kung ilang tao ang nakapasok at labas. Pagkatapos makinig sa mungkahi ni Hira, alam na ni Rion kung sino ang lihim na kumukuha. Inakay nito ang kanyang mga tauhan papunta sa locker room at pinalayas ang lahat ng estudyante at iniwan lamang ang nakababatang kapatid ni Jung. Direktang pinalo ni Rion ang nakababatang kapatid ni Jung para hindi ito makahinga. Hindi na nga haspigilan ang mga estudyanteng nakatayo sa labas. Lumitaw si Kang Ha at sumugod papasok para pilitin si Rion na tumigil. Hiniling ng nakababatang kapatid ni Jung na alisin ni Kang Ha ang kanyang maruruming kamay at tumakbo palayo. Inilabas ni Rion ang kanyang galit kay Kang Ha. Bakit gusto mong mangialam sa mga gawain ng ibang tao? Pinaalalahan ni Kang Ha si Rion kung pinalo nito ang nakababatang kapatid ni Jung. Sino ang magdudusa ng galit mula kay Chairman Yun bukod kay Jung? Sino pa ang papasok dito? Galit na minura ni Kang Ha si Rion. Hindi nito alam ang mga pinagdaanan ni Jung. Bilang karagdagan sa paggamit ng kamao para lutasin ang problema, ang ulo ay para lamang sa pagtubo ng buhok. Minura ni Kang Ha si Rion para magising. Nagtaka ito kung ano ang nais sabihin ni Kang Ha. Ngunit nangako si Kang Ha kay Jung na itago ito. Ginawa niya ang kanyang hiling sa kaaway. Mangyaring protektahan ng mabuti si Jung. Bagamat nasa magkabilang panig sila, pareho silang nagmamalasakit sa isang tao. Nang gabi, bumalik si Hira sa bahay. Noong nakaraan ay sumasakay siya ng kotse, ngayon ay kailangan ng sumakay ng bus. Siksikan ang mga upuan ng mga estudyante. Kailangang maghintay si Hira para sa susunod na bus. Pagdating sa bahay, hindi inaasahang nandito si Jung. Akala ni Hira ay napunta si Jung para pagtawanan siya. Ngunit nais ibalik ni Jung ang kanilang pagkakaibigan. Hindi pa nito kailanman itinuring na kaaway si Hira. Biglang nakatanggap si Hira ng tawag mula sa kanyang ama. Isinponsor na ng Jung Family Group ang kumpanya. Ngayon ay maaari na itong bumangon. Maaari lamang magpasalamat si Hira kay Jung. Ngunit para makuha ang pag-aproba ni Chairman Yun, kailangang gumawa ng trade-off si Jung. Pumayag itong pumunta sa Amerika at sundin ang lahat ng mga pag-aayos ng kanyang ama. Masayang nagpaalam si Jung kay Hira na ikinadismaya nito. Di nagtagal, bumalik si Jung sa bahay, nakita si Rion na naghihintay sa pinto at agad na bumaba ng kotse at sumama sa kanya. Nagtungo ang dalawa sa lawa para maglabas ng saloobin. Alam na ni Rion ang lahat, umiyak at itinanoong kung bakit itinago siya ni Jung. Bakit kailangan niyang magdusa mag-isa? Ayaw ni Jung na masaktan din si Rion. Niyakap ni Rion si Jung at humingi ng tawad at nangakong hindi na ito iiwan mag-isa mula ngayon. Napaantig si Jung. Sa kabilang banda, naupo ang monitor at naalala ang oras na binubuli siya. Tanging ang kapatid ni Kang Ha lamang ang lumapit para aliwin siya. Para hindi mawalan ng kahulugan ang kanyang pag-alis, nagpa siya ang monitor na maghiganti at ipinost ang video ng mainit na eksena ni Rion at Jung online. Biglang lumitaw si Kang Ha para agawin ang kanyang telepono. Hindi ito isang lehitimong paraan ng paghihiganti.
Ang bilang lamang ng mga video na hawak ng monitor ay maaaring magbago ng sitwasyon sa Joshin School nang hindi kinakailangan saktan ng iba. Ngunit kumpirmado ng monitor na hindi iyon sapat para magbayad ang mga tycoon. Dapat may isang sensasyonal na balita na pumupukaw sa kanilang mga ugat. Nakalimutan mo na ba ang layunin ng pagpasok sa paaralan? Agad na napatigil si Kang Ha. Sa kabilang banda, nagtungo si Rion para hanapin si Woojin at patuloy na pagpatak ng mga luha. Alam ni Rion na kailangang pumunta sa ibang bansa si Jung at sobrang nalungkot. Niyakap ni Woojin si Rion para aliwin ito. Sa totoo lang, si Woojin ang nagpapaniwala kay President Yoon na hayaan si Jung na pumunta sa Amerika kung hindi ay ipapakita sa publiko ang pagbubuntis ni Jung. Sa kaarawan ni Woojin 1 taon na ang nakalilipas, nais bigyan ng homeroom teacher si Woojin ng isang regalo. Sa kasamaang palad, nakita sila ng kapatid ni Kang Ha. Mabilis na tumakbo ang homeroom teacher para magpaliwanag, ngunit ayaw tumigil ng kapatid ni Kang Ha. Natuklasan ni Woojin na hinahanap din ng mga bully ang kapatid ni Kang Ha, kaya pinigilan nito ang mga ito para tulungan ang homeroom teacher. Nagjogging ito at hindi makakuha ng sasakyan para habulin ang kapatid ni Kang Ha. Natakot ito at tinawagan si Kang Ha, ngunit hindi sinagot ni Kang Ha ang telepono. Hinabol ng homeroom teacher ang kapatid ni Kang Ha papunta sa isang eskinita. Sa kasamaang palad, nabangga nito ito. Lumipad ang kapatid ni Kang Ha sa isang iron bar at namatay. Ngayon lamang nakasagot si Kang Ha sa telepono, ngunit pagkatapos tawagan ng sandali ay walang sumagot. Maingat na nagtungo ang homeroom teacher para tingnan at natuklasan ang isang panulat na may nakatagong kamera sa bulsa ng kapatid ni Kang Ha. Marahil na itala rin ang eksena kanina. Kaya gumawa ito ng isang malupit na desisyon, ay hindi dinala ang kapatid ni Kang Ha sa ospital, kundi nagmaneho muna palayo. Sa panahong ito, nagtungo si Kang Ha sa presinto para mag-report. Kinabukasan, ang buong Jooshin School ay imbestigahan para sa karahasan at pagmamay-ari ng droga. Ngunit walang sino mang gustong magsabi ng totoo. Tanging si Jung lamang ang nangahas na aminin ang lahat na alam na si Kang Ha ang nagdulot nito. Hinanap siya ng homeroom teacher para sisihin siya. Sinisira niya ang buong paaralan. Napilitan gawin iyon ni Kang Ha para ilantad ang pumatay sa kanyang kapatid para maalis ang kasamaan sa Joshin School. Walang takot pa rin ang guro. Humingi ng pahintulot si Kang Ha na pumasok sa silid-aralan. Ang kanyang mga kaklase ay pawang mapait sa kanya sa paglakas ng loob na idinunsyo sila. Sinubukan pa ng batang lalaki na paluin si Kang Ha, ngunit hindi na nangahas gumamit ng karahasan. Sinisisi ng lahat si Kang Ha bilang isang scholar lamang, ngunit nangangahas na tutol sa paaralan. Kami ay mga estudyanteng nakatanggap ng scholarship, kaya kailangan kaming mabuli. Ang grupo ng mga scholar ay pumapanig kay Kang Ha na ikinagalit ng mga mayaman. Imposibleng hindi gumamit ng karahasan ngayong araw, nang biglang lumitaw si Jung para pigilan ang batang lalaki sa paggawa ng aksyon. Tumayo ito sa tabi ni Kang Ha. Walang naging mali sa kanyang ginawa. Pinayuhan ni Jung ang lahat na maghayag ng totoo dahil sila ay mga estudyante, magiging mapagbigay sa kanila ang batas. Tiningnan si Jung ng lahat ng may nagugulumihan ng mga mata. Di nagtagal, inilabas ni Rion si Jung para mag-usap. Inaasahan ni Rion na hindi pupunta sa Amerika si Jung. Ngunit ito ay isang bagay na hindi kayang pagpasyahan ni Jung. Niyakap ni Rion si Jung at humingi ng tawad sa pag-iwan dito ng mag-isa. Hindi sinasadyang natuklasan ni Jung ang class monitor. Nagpaalam ito kay Rion at hinabol ito. Sa parehong panahon, nakatanggap din si Rion ng mensahe na ang taong nagpadala ng video sa paaralan ay ang principal. Nais nitong hanapin ang principal para ayusin ang bagay. Sa kabilang banda, naabutan ni Jung ang monitor, ngunit ayaw nitong mag-usap. Itinanoong ni Jung ang dahilan kung bakit ginawa ng monitor ang mga bagay na ito. Kinamumuhian nito ang mga mayayamang estudyante na laging itinuturing ang sarili na pinakamahusay at niyuyurakan ang karangalan at dignidad ng mga mahihirap na estudyante. Ngunit bakit ako lamang ang tinarget mo? Ang hula ni Jung ay nais protektahan ng monitor ang principal. Hindi nito ipinahayag ang anumang nauugnay kay Rion dahil natatakot ito sa paghihiganti ni Rion. Hindi nangahas sumagot ang monitor. Sa kabilang banda, dumating si Rion para hanapin ang principal at itinanoong kung saan nito nakuha ang video. Nagkunwaring hindi naiintindihan ng principal at inilantad ni Rion. Kailangang aminin ng principal na ang pagmamonitor kay Rion ay itinalaga ng presidente. Bumalik si Rion sa bahay para hanapin ang kanyang ina. Hindi nito sinisisi ang kanyang ina sa pagmamonitor, ngunit bakit mo ako ipinadala ng video na iyon? Ayaw ng principal na maapektuhan ng relasyon ng mga lalaki at babae ang mana ni Rion, kaya nagpadala ng isang video bilang babala sa kanyang anak. Ngunit bago maging tagapagmana ng Joshin Group, si Rion ay isang tao rin. Ayaw na nitong patuloy na makontrol. Ito ba ay dahil ginawa mo rin iyon kaya umalis ang aking ama? Sinampal si Rion ng kanyang ina. Ipinahayag ni Rion na magbibitiw na siya. Mahirap tanggihan ang kanyang ina.
Ibibigay niya ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng Joshin Group para gawin ang gusto niya. Tinawag ng ina pabalik si Rion. Siya lamang ang anak na lalaki. Kung magbibitiw si Rion, sino ang kukuha ng posisyong iyon? Kailangan niyang matiyagang makinig sa mga pag-aayos ng kanyang ina. Sa panahong ito, dumating si Jung para hanapin si Kang Ha. May kailangan itong sabihin sa kanya. Humingi ng tawad si Jung sa nangyari at humingi rin ng tawad sa pagka-late na pagkaunawa sa pagkakamali. Kung mas maagang tumayo at umamin si Jung ng kanyang mga pagkakamali para pigilan ang mga mayayamang estudyante sa paggawa ng krimen, hindi sana nawala sa mundo ang kapatid ni Kang Ha. Ngunit marahil mula ngayon ay magiging mas mabuti ang buhay. Ikakasal din si Kang Ha sa paglalagay kay Jung sa isang awkward na sitwasyon. Ipinahayag ni Jung na pupunta ito sa Amerika at nais magpaalam kay Kang Ha. Nais nito na manatili si Kang Ha at makamit ang kanyang ninanais. Tumayo at umalis si Jung. May huling tanong si Kang Ha. Nagustuhan mo ba ako kahit minsan? Agad itong tinanggihan ni Jung. Matigas ang ulo pa ring iniisip ni Kang Ha na nagsisinungaling ito at pinapanood si Jung na umalis sa harap ng kanyang mga mata. Pagkatapos umuwi, pinunan ni Jung ang ultrasound image ng nawalang anak. Pagkatapos ay nag-text para makipagkita kay Rion. Kailangan din nitong ipakita kay Rion ang kanilang hindi pa isinisilang na anak. Umiyak si Rion sa sakit. Hinayaan ni Jung na lumutang sa ilog ang larawan. Maaari lamang magsabi ng sorry si Rion sa hindi pagprotekta sa kanilang anak. Kinabukasan, dinala ni Jung si Rion sa libingan ng kapatid ni Kang Ha at hinayaan itong magsabi ng sorry sa pumanaw bago pumunta sa Amerika. Nais ni Jung na makipagtulungan kay Rion para ituwid ang mga pagkakamaling nagawa nila. Tinanggap ni Rion ang lahat ng mga kahilingan ni Jung at humiling lamang na manatili ito. Ngunit kailangan itong malaman na imposible iyon. Pinalakas ni Jung ang loob ni Rion. 18 anyos pa lamang tayo. Meron pa tayong napakahabang daan na dapat tahakin. Tiyak na magkikita tayong muli sa hinaharap. Kailangan din nating iwasan ang mga pagkakamali ng kabataan. Napaantig si Rion. Ngumiti si Jung at pinalakas ang kanyang loob. Sa kabilang banda, tinawagan ng principal ang homeroom teacher sa kanyang opisina. Mayroon itong video ng homeroom teacher na nakikipaglandian sa mga estudyante. Ano ang teacher ethics? Nais panatilihing lihim ito ng pamilya ni Woojin at nais din mawala magpakailanman ang homeroom teacher. Hiniling ng principal na sulatan nito ang kanyang sariling resignation letter at binigyan ito ng maliit na kompensasyon. Sobrang sama ng loob nito at naisip na si Woojin ang nagbunyag nito. Sinabi ng principal na kung hindi sa pagmamakaawa ni Woojin, nasa bilangguan na ngayon ang homeroom teacher dahil sa pakikipagtalik sa isang minor de edad at meron ding hit and run na insidente. Mananahimik ang lahat. Kailangan din nitong malaman na mawala ng tahimik. Kailangan nitong magtiis. Ngayon ay may pagkakataon ng muling magkasama-sama ang 4 na tycoon. Ngunit malapit nang umalis si Jung. Nagpaplano si Hira na maglakbay sa isang lugar. Ngunit hindi nakatutok si Woojin. Ayos ka lang ba? Talagang hindi komportable si Woojin. Tumayo ito para umalis. Hinabol siya ni Hira. Inamin ni Woojin na siya ang dahilan kung bakit kailangang umalis si Jung dahil akala nito ay ito ang kagustuhan ni Hira. Sinasabi rin ni Woojin kay Hira ang buong katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Jung. Sobrang galit si Hira dahil pinaghiwa-hiwalay ni Woojin ang grupo na kakareconcile pa lamang. Ngunit malinaw na ito ang kagustuhan ni Hira. Nagsimulang magtalo ang dalawa. Nais humingi ng tawad ni Woojin kina Rion at Jung. Natatakot si Hira na hindi pansinin ni Woojin ang 2 taong iyon. Nais tulungan ni Hira na humanap ng ibang solusyon. Kakaiba, nakita ng homeroom teacher ang kanilang pag-uusap. Nagalit ito at pinatakbo ni Woojin ang sasakyan papunta sa kanya. Bumaba ito para magpaalam kay Woojin. Inaasahan nito na ang lihim ay ilibing magpakailanman. Ngunit determinado itong huwag pakawalan ng madali. Nagmaneho ito palayo. Nagtaka si Hira kay Woojin, ano ang nais gawin ng babaeng ito. Bumalik si Woojin sa kanyang silid para mag-isip at pagkatapos ay pumunta kay Jung sa kalagitnaan ng gabi. Gumawa ito ng pagpili. Ang taong gusto ko ay si Hira, ngunit alam ni Jung na hindi lamang para rito dumating si Woojin. Lihim pa nitong nais sabihin kay Jung na iyon ang tunay na salarin na nagdulot ng aksidente ng kapatid ni Kang Ha. Nakakita si Woojin ng isang panulat sa sasakyang sanhi ng aksidente. Kamakailan lamang ay natuklasang ito ay isang kamera na malinaw na nagsasabing ang mukha ng salarin ay ang homeroom teacher. Ibinigay nito kay Jung at hinayaan itong magpasiya sa kapalaran ng homeroom teacher. Pagkatanggap ng panulat mula kay Jung, dinala ito ni Kang Ha sa presinto para mag-report. Agad na muling imbestigahan ng pulisya ang aksidente para ibalik ang katarungan sa kapatid ni Kang Ha. Muling naganap ang isang paglilinis sa Joshin School. Maraming tao ang inaresto at dinala sa presinto. Ang homeroom teacher na nagpaplano na tumakas ay dinala din ng pulisya. Binalak sa lubungin ni Kang Ha para tanungin ito. Buti na lamang at pinigilan siya ng pulisya.
Nagdaos ng board meeting ang principal. Tinanggap ng principal ang responsibilidad, ngunit hindi nito kayang pasanin ang responsibilidad na ito. Direktang tinanggal ng presidente ang principal. Pagkatapos, hinabol ng principal ang presidente para humingi ng pagkakataon, ngunit hindi nito ginampanan ang kanyang mga responsibilidad. Ang anumang bagay na nakakaapekto kay Rion ay inalis. Hindi eksepsyon ang principal. Kailangan nitong bumalik sa kanyang opisina para mag-empake ng kanyang mga bagay. Sobrang tuwa ng monitor sa pagtanggal sa kanyang ina. Mula ngayon, hindi na kailangang yumuko sa iba ang kanilang pamilya. Inamin din ng monitor ang lahat ng kanyang ginawa. Ang lahat ng balita tungkol sa Joshin School ay naipost online. Pinag-uusapan ito ng komunidad. Pinilit ng ina ni Rion ang kalihim na asikasuhin ito para hindi maapektuhan ang imahe ng kumpanya. Pagkatapos malaman ang kwento, inanunsyo ni President Yoon na iiwan niya ang kanyang anak at hindi magbibigay ng buwanang suporta. Noong bata pa ito, sobrang takot ni Jung dito, ngunit ngayon ay nagbibigay ito sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan. Nadismaya lamang si Jung sa pagkakaroon ng walang pusong ama. Sa paaralan, dumating si Rion para makita si Kang Ha at nais humingi ng tawad sa nangyari sa kapatid ni Kang Ha. Bagamat hindi direktang pumatay ng tao, hinayaan nito ang mga bully na paluin ang kapatid ni Kang Ha na nagdulot ng pagtakbo ng kanyang kapatid sa kalye sa kalagitnaan ng gabi na nagresulta sa aksidente. Hindi tinanggap ni Kang Ha ang paumanhin. Hindi nito maibabalik ang buhay ng kanyang kapatid. Hindi na niya muling magkakaroon ng masasayang araw kasama ang kanyang kapatid. Nais ni Kang Ha na mabuhay si Rion sa mga araw ng pagdurusa at paghihirap at panagutan ang kanyang mga kasalanan. Hindi kailanman patatawarin ni Kang Ha si Rion. Pagkatapos umalis ni Kang Ha, nagtungo si Rion sa student jury. Inamin nito na siya ang mastermind ng lahat. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang lahat ay bumalik sa normal na buhay. Ang lahat ay pumasok pa rin sa paaralan na may pag-asa na magiging mas mabuti at mas mabuti ang Joshin School sa pamumuno ng bagong principal. Kinabukasan ng umaga, naghahanda si Rion para pumasok sa paaralan. Nakatayo si Jung sa gate na naghihintay para anyayahan si Rion na lumiban sa paaralan. Naglakad silang dalawa nang magkasama para subukan ang street food. Mas mabuti kaysa sa pagkain sa 5 bituin na restaurant. Sa pagtatapos ng paglalakbay, may sasabihin si Jung kay Rion. Iminungkahi nito na pansamantalang huminto para hayaan ang dalawa na humanap ng bagong direksyon. Maghintay hanggang sa tunay na lumaki ang dalawa at magkaroon ng pagkakataon na magbalikan. Ayaw ni Rion, ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito pinigilan si Jung. Ang lahat ay iniwan sa kapalaran. Pinili din ni Jung na iwan ang tycoon na pamilya para humanap ng kalayaan para sa kanyang sarili. Dumating si Kang Ha sa tamang panahon para magpaalam kay Jung. Akala ni Kang Ha ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na makita si Jung kapag pumunta ito sa Amerika. Ngunit hindi iyon ang kanyang desisyon. Lalakad si Jung sa kanyang sariling mga paa. Bago umalis, sinabihan ni Jung si Kang Ha ng isa pang bagay. Nagsinungaling ako noong nakaraan. May nararamdaman din ako para sa iyo. Malungkot si Kang Ha at agad muling naging masaya. Salamat sa pagdating. Lumipat si Jung sa isang bagong lupain kung saan maaari itong magsimulang muling buuin ang kanyang buhay. Dito rin natagpuan ni Jung ang kanyang ina pagkatapos ng maraming taong paghihiwalay. Ang bawat tao ay magkakaroon ng kani-kanilang buhay kapag natutunan ng tanggapin at bitawan ang nakaraan. Maikli ang kabataan ngunit ito ay isang hakbang upang lumikha ng isang perpektong tao. Kaya kailangan nating pumili ng isang mabuting paaralan para ang mga bata ay maging kapaki-pakinabang na tao para sa lipunan.